Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 571 hanggang 600. Tumayo ka at hayaan ang kulog, at pakakawalan kita. Matanda, hindi ako nakapag-aral, huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi pa ako nakarinig ng paggamit ng kapangyarihan ng makalangit na kapigatian upang palamigan ang katawan. Kung hindi ko ginamit ang aking tunay na lakas upang labanan ang tatlong makalangit na kapigatian noon, ako ay nawasak na hanggang ngayon, nagulat si Yang Yiu sa sinabi ng kanyang amo na si Yun Changxi. Naghinala na siya ngayon na may nakilala siyang Peking Master. Asshole, bilang isang 12 pagdurusa na walang kamatayan, ako ay dumaan sa mga paghihirap na 14 na beses sa aking buhay, at ang walang kamatayang kapigatian ay 1 beses bawat 1,000 taon. Sa bawat oras na ito ay nagwawasak, nakikita ko ito. Ang iyong maliit na makalangit na kapigatian ay tae, maniwala ka man o hindi, kalimutan mo ito kung hindi ka naniniwala dito. Nagmura si Yun Changxi. Naisip ito ni Yang Yian at totoo nga. Pagdating sa tunay na paghawak ng Heavenly Tribulation, siguradong nasa ancestor level ang kanyang amo. Saka siyang umiti at sinabing, huwag kang magalit, matanda. Naniniwala ako sa iyo. Sabihin mo sa akin kung ano ang susunod na gagawin. Ang hanging yin at makalangit na apoy sa aking katawan ay hindi biro. Sanayin ang mga pagsasanay upang direktang pinuhin at sumipsip, palabasan ang mga Akya points ng buong katawan, hindi na kailangang labanan, gabayan lamang ito sa Akya points, sa dantian, at alisin ang hangin, apoy at makalangit na kapigatian. Maaari itong malutas. Mahinang sabi ni Yun Changxi. Sa oras na ito, magagawa lamang ito ni Yang Yian ayon sa pamamaraan ng kanyang master. Sa susunod na sandali ay nagpractice siya ng mga pagsasanay, at sigurado, pagkatapos sundin ng mga tagubili ng master, ang hangin ng yin sa mga buto at ang init sa mga meridian ay dahan-daang hamupa. Tuwang-tuwa si Yang Yian, at sa itaas ng kalangitan, ang pangalawang pangunahing tiang ang Disha Tribulation ay sa wakas ay namumuuna. Boom! Isang kidlat na kasing kapal ng isang braso ang bumagsak mula sa ulap ng kapigatian, na higit sa 2 beses na kasing kapal ng nakaraang kidlat, at mukhang napakatakot. Gayunpaman, kasama ang matandang lalaki, ang ninuno ng kapigatian, na sumusuporta sa kanya, si Yang Yian ay hindi na natatakot ngayon. Konting hirap lang, hindi naman siya takot sa ganyan. Sa isang tiyak na sandali, nasulyapan niya ang nagngangalit na Scar sa malayo, at ngumiti si Yang Yian ng masama. Oras na para maglaro ng pusa at mouse kasama si Scar. Pinapansin ni Scar ang bawat kilos ni Yang Yian. Napakatalang niya nang maramdamang nakatingin sa kanya si Yang Yian. Sa isang iglap, nakita ni Scar ang isang masamang ngiti sa bibig ni Yang Yian. Ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na nabigla, at siya ay tumakbo ng walang pag-aalinlangan dahil sa instinct. Hindi siya naglakas loob na sumugal. Masyadong masama si Yang Yian sa mga mata ni Scar. Mas mabuting pagmasdan siyang tumawid sa kapigatian mula sa malayo. Panoorin si Yang Yian na tinamaan ng kulog hanggang sa mamatay, o hintayin si Yang Yian na pumasok sa mahinang panahon pagkatapos na lampasan ang kapigatian bago siya patayin. Bago yun, dapat manatiling mapagbantay si Scar. Basta. Nang siya ay gumalaw, ang kulog na kapigatian ay lumampas sa kapigatian, at si Yang Yian ay talagang naging isang kidlat ng kidlat at lumapit sa kanya. Bulalas ni Scar na ito ay isang malapit na tawag. Kung siya ay nahuli ng batang ito, siya ay labis na kabahan sa ikalawang yugto ng kapigatian ng kulog. Alam ni Scar na kakaiba ang bilis ng paggalaw ng katawan ni Yang Yiu, kaya nang tumalikod siya para tumakbo palayo, ginamit ni Scar ang blood escape technique, na sinusunog ang sarili niyang dugo. Bagamat kinain ng pamamaraang ito ang kanyang sigla at may mataas na halaga, ito lamang ang bilis na makakaalis sa pagtugis ni Yang Yiu. Ito ay mas mabuti kaysa mahuli ni Yang Yiu at maapektuhan ng makalangit na kapigatian. Ang nawalang sigla ay maaaring mabawi sa ibang pagkakataon. Hindi lang nang ahas si Scar na lumapit kay Yang Yiu. Naranasan ni Scar ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian at alam niya kung anong uri ng malakas na puwersa iyon. Kotsa. Sumabog ang kulog sa kanyang likuran sa layong 12 metro. May malamig na pawis si Scar sa kanyang likod. Baliw na baliw ang batang ito. Wala siyang pakialam sa kapangyarihan ng makalangit na kapigatian. Hindi niya hinarap ang makalangit na kapigatian at gusto niyang hilahin ang sarili pababa kasama niya. Umiyak si Scar sa kanyang puso. Siya ay halos maapektuhan ng makalangit na kapigatian. Hinabol siya ni Yang Yiu mula sa likuran, at desperadong sinunog ni Scar ang sarili niyang dugo para makatakas. Ang eksenang ito ay talagang isang komedya. Noong una, magkapatid silang humahabol kay Yang Yiu para makatakas, ngunit ngayon ay baliktad, hinabol siya ni Yang Yiu, at ang pangalawang kapatid ay direktang pinatay ni Yang Yiu.
Gustong samuka ng dugo ni Scar kapag naiisip niya iyon. Tinamaan si Yang Yiyo ng pang-apat na kulog na kapigatian sa likuran niya, at ang kanyang balat ay napunit at umaagos ang dugo, ngunit sinunod niya ang mga tagubilin ng kanyang Panginoon at hinayaan ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian na pumasok sa kanyang katawan, at pagkatapos ay tuwirang pinakiramdaman ito. Matapos ma-activate ang Chen Kun Tempering Body Technique, nagawa niyang makatiis. Bagamat natatakpan siya ng mga galos at nakaramdam ng pagkadurog ng puso, pinilit pa rin niyang isagawa ang mga kasanayan sa pagpapainit ng kanyang katawan. Bawat pulgada ng Chen Kun Tempering Body Technique ay nagpapalungkot kay Yang Yiyo. Gayunpaman, si Master Yun Changxi sa kanyang isipan ay direktang nagsabi, maghintay, hanggat maaari mong tiisin ito at magsanay ng body tempering technique sa loob ng 1 linggo, ang iyong pisikal na katawan at mental na lakas ay tataas ng husto. Maaari mo ring subukang sanayin ang Yuan Shenjing upang mapabuti ang iyong lakas ng pag-iisip. Panahon na para malimpasan ang makalangit na kapigatian. Kapag ang iyong kaluluwa ay pumasok sa ginintoang elixir, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay magiging ilang beses kaysa sa parehong kaharian. At maaari mong gamitin ang tubig ng buhay upang ayusin ang mga pinsala sa iyong itaas na katawan. Sa gayong panloob at panlabas na mga kasanayan, ang iyong pisikal na katawan ay makikinabang ng malaki. Hindi ko alam kung matigas ang ulo mo. Bakit hindi mo gamitin ang tubig ng buhay at iba pang banal na tubig? Kailangan mong tiisin ang sakit na ito at magdugo ng walang kabuluhan. Si Yang Yiyo ay ininsulto at pinagalitan ni Master Yun Changxi, at gusto niyang sampayin ng malakas, ngunit sa oras na ito, wala siyang oras upang harapin ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian, at pangalawa, alam niyang tama ang paalala ng namatay na matanda. Kaagad, isang patak ng tubig ng buhay ang lumabas sa palayok ng Chen Kun at napalunok. Ang makapangyarihang sigla ng tubig ng buhay ay nagningning sa buong katawan niya. Mabilis na naayos ang mga sugat na nahati ng kulog sa ilalim ng epekto ng tubig ng buhay sa bilis na nakikita ng hubad na mata. At tuluyang naibsan ang sakit ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi man lang bumuti ang sitwasyon sa loob ng kanyang katawan. Ang pangalawang pangunahing makalangit na kapigatian ay ang Heavenly Gang at Earthly Evil Tribulation. Matapos ang dalawang puwersa ng isang yin at isang yang ay pumasok sa kanyang katawan, sinimulan nilang sirain ang bawat pulgada ng kalamnan at buto. Ang sakit ay sumakit ng malalim sa kanyang kaluluwa, at hindi napigilan ni Yang Yiyo na umungol sa kanyang bibig, at nagpakawala ng isang mapurol na dagandong na parang isang hayop. Gayunpaman, mahinang sinabi ni Master Yun Changxi, huwag pansinin ang pagkawasak ng Heavenly Gang at Earthly Evil. Ito ang pinakamahusay na paraan upang pasiglahin ang iyong katawan. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na umungol, ikaw matandang tanga, parang pinuputol ang buong katawan ko at natanggal ang mga buto ko. Napakagaan mo sa tunog. Halika at maranasan ang ganitong uri ng sakit. Kung patuloy mo akong sisirain ng ganito, ako ay magiging isang tumpok ng tinadtad na karne. Haha, brat, kung mararanasan mo ang makalangit na kapigatian ng isang nakakalat na immortal, malalaman mo kung gaano kasaya ang makaranas ng isang maliit na ginintoang elixir na makalangit na kapigatian. Ang iyong Panginoon ay dumaan sa 12 makalangit na kapigatian at sa wakas ay naging pinakamataas. Ang makalangit na mga pagsubok sa kapigatian na naranasan niya ay hindi masasabi. Siguradong napakasaya mo na ang iyong Panginoon ay gagabay sa iyo. Kapag ang iyong pumasok si Master sa tao, wala siyang Master na gagabay sa kanya. Nadapa siya sa lahat ng paraan. Paano mo siya masusundan ngayon? Konting sakit lang, tiisin mo. Kung sumigaw ka, hindi ka lalaki. Si Tiang ang Disha ay ang yin at yang masasamang espiritu sa pagitan ng langit at lupa. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, ito ay talagang isang patay na dulo, ngunit sa makalangit na kapigatian, ito ay isang nakahihigit na puwersang nagpapasigla sa katawan. Hindi mo ba nararamdaman na habang ang kapangyarihan ng Tiang ang Disha ay pinaghalo at binibali ang iyong mga kalamnan at buto, ito rin ay gumagawa ng puwersa ng purong yang at purong yin upang ayusin ang iyong mga kalamnan at buto. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ng kanyang amo, hindi pinansin ni Yang Yiyo noong una, ngunit ngayon ay nararamdaman na niya ito talaga ang kaso. Tamang-tama, nalaman niya na ang kapangyarihan ni Tiang ang Disha ay lubhang mapanira, ngunit pagkatapos, isa pang puwersa ang lumitaw. Ang purong yang at purong yin ay sumunod sa Tiang ang Disha at mabilis na nagayos. Bukod dito, ang mga kalamnan, meridian at buto na naayos ng purong yang at purong yin na kapangyarihan ay mas matigas at mas malakas kaysa dati. Ito ay magiging rikas ng katawan. Hindi na kailangang maging mahigpit tungkol sa mga benepisyo. Matapos pag-isipan ito, naramdaman ni Yang Yiyan na tila hindi ito gaanong masakit at mapait. Maya-maya pa ay tuluyan ang na-stabilize ang sitwasyon sa kanyang katawan. Sa bilis na ito, tiyak na makakayanan ni Yang Yiyan ang anumang bilang ng mga pagdurusa ng kulog.
Nakatingin kay Scar sa malayo, ngumiti si Yang Yian at sinabing, nasunog mo talaga ang iyong dugo at tumakas. Gusto kong makita kung gaano karaming dugo at dugo ang nasunog mo. Pagkatapos sabihin iyon, humakbang pasulong si Yang Yian at nagpatuloy sa paghabol kay Scar. Sa lupa, tumakbo si Scar palayo kay Yang Yian daan-daang metro ang layo. Ang mga damit ni Yang Yian ay nawasak ng kulog. Hinabol niya talaga si Scar at tumakbo ng hubot-hubad. Boom! Bumagsak ang ikalimang makalangit na kapigatian. Boom! Bumagsak ang ika-6 na makalangit na kapigatian. Hindi alintana na umangkop sa ilalim ng patnubay ni Master Yun Changxi, nagngangalit si Yang Yian at nilabanan ang parehong pagdurusa ng kulog. At hindi man lang niya narinig ang mga yapot niya, hinahabol lang niya si Scar nang hindi sumusuko. Desidido siyang maabutan si Scar, at hindi siya susuko hanggat hindi siya tinamaan ng kidlat. Malayo-layo ang tinakbo nilang dalawa, ang isa ay naghahabol at ang isa ay nakatakas. Hindi nila alam kung nasaan sila. Anyway, may mga bundok sa kanilang isipan, at hindi nagtagal ay nakapasok sila sa walang katapusang kabundukan. Si Scar naman, iiyak na siya sa mga sandaling ito. Nakikita niya na si Yang Yiyo ay hindi lamang maayos sa ilalim ng makalangit na kapigatian, ngunit naging mas malakas din. Ang pinakamahalagang bagay ay hinabol siya ng batang ito at tumanggi na pakawalan siya. Ngunit sinusunog ni Scar ang kanyang dugo at diwa para makatakas. Dugo at kakanyahan, ito ay papatay ng mga tao. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay sumuko si Scar, at sinabi habang tumatakbo ng may umiiyak na boses, Yang Yiyo, pakiusap bitawan mo ako. Ang sama ng loob sa pagitan namin ay isang pakikitungo. Pangako hindi na kita guguluhin ulit. Haha, okay, sagot ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Pinasaya nito si Scar. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyo, ngunit kung tatayo ka at hahayaan kang tamaan ng kidlat, pakakawalan kita. Ako. Gustong samuka ng dugo ni Scar sa mga sandaling ito. Damn it, nalampasan mo na ang 6 na Thunder Tribulations, at malapit na ang ika-7. Ang mga pagdurusa ng kulog sa oras na ito ay mas malakas kaysa sa huli. Gusto mo tumayo ako at tamaan ng kidlat. Chapter 572 Desperado din ako, okay. Sa puntong ito, hindi magiging walang muwang si Yang Yiyo na isipin na kung pakakawalan niya si Scar, wala siyang pakialam. Kung hindi siya manalo, maaari na lang siyang sumuko, ngunit ang presyo ay masyadong mababa. Wala siyang balak na pakawalan si Scar. Sa mga mata ni Yang Yiyo, si Scar ang pinakamalaking banta. Alam din ni Scar na si Yang Yiyo ay nakikipaglaban hanggang kamatayan sa kanya, kaya tumigil na lang siya sa pagtakbo. Alam niya na kung magpapatuloy siya sa ganito, mamamatay siya nang walang ginagawa si Yang Yiyo. Tumingin siya kay Yang Yiyo at sinabing, anak, sa tingin mo ba ay walang pandaraya si Lolo? Subukan mo lang, ngumisi si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, siya ay suportado ng Thunder Tribulation, at talagang nagkaroon siya ng momentum ng hindi pagkatakot sa mga Diyos at Buddha. Nakinig siya sa mga salita ng Master na kailangan niyang magkaroon ng puso laban sa langit, at kasama ng mga pagbabago sa kanyang estado ng pag-iisip sa panahon ng kapigatian, si Yang Yiyo ay talagang nangingibabaw sa oras na ito. Ikaw. Nabulunan si Scar sa galit. Natural na marami siyang pamamaraan, ngunit ngayon si Yang Yian ay biniyayaan ng Thunder Tribulation, at nakaramdam siya ng panlulumo na parang asong kumagat ng hedgehog ngunit hindi ito makagat. Sino ang mag-aakala na ang isang tao ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng kulog na kapigatian sa ganoong lawak? Ang susi ay hindi siya napatay ng kulog na kapigatian. Boom! Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Sa oras na ito, nakaligtas si Yang Yian sa dalawang pangunahing makalangit na kapigatian ng hangin at apoy at langit at lupa, at ang 6 na pagdurusa ng kulog. Ngayon siya ay pumasok sa ikatlong malaking kapigatian, ang panloob na demonyong makalangit na kapigatian, at nagkaroon ng maikling panahon ng paggawa ng serbesa. Nagkaroon ng pause at brewing period sa pagitan ng mga malalaking pagkulog. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Habang dumadagandong ang kulog, nakaramdam si Yang Yian ng takot sa kanyang puso. Alam niyang darating ang huli at pinakamalaking pagsubok sa makalangit na kapigatian. At ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ang mapupuksa ang peklat. Ang ikatlong malaking kapigatian ng kulog ay iba sa nakaraang dalawang malaking kapigatian sa langit. Sa pagkakataong ito ay ang panloob na kapigatian ng demonyo. Bilang karagdagan sa mas malakas na kapigatian ng kulog, ito ay may halong panloob na demonyo, na siyang pinakanakamamatay na bagay. Ang panloob na demonyo ay hindi nakikita at hindi nakikita o nahawakan, ngunit ito ay talagang umiiral. Ito ang pinakamahirap na hanapin, at pinupuntirya nito ang pinakamalalim na pagnanasa sa puso ng isang tao. Madalas itong tumama ng hindi sinasadya. Ngayon para kay Yang Yiyo, tiwala siya na kakayanin niya ang lahat ng kapangyarihan ng pagdurusa ng kulog, ngunit walang paraan upang harapin ang panloob na demonyo.
Kung hindi malulutas si Scar, kapag dumating ang Inner Demon Tribulation, siya ang magiging biktima sa mga kamay ni Scar. Sa pagkakataong ito, maging si Yang Yiu man o Scar, talagang malinaw na sila sa sandali ng pagpapasya. Para kay Yang Yiu, kailangan niyang alisin ang peklat bago siya maging komportable para malampasan ang panloob na kapigatian ng demonyo. Para sa Scar, hinding-hindi susuko si Yang Yiu sa kanya, at naabot na niya ang isang napakadelikadong gilid sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang asensya ng dugo, at hindi siya makakatakas. Nang si Yang Yiu ay nasa Inner Demon Tribulation, alam ni Scar na hanggat siya ay naantala, si Yang Yiu ay mapipilitang mamatay, kaya hindi siya makakatakas, at kailangan niyang maghanap ng paraan upang harapin si Yang Yiu. Sa sandaling ito, sinasamantala ang puwang sa paggawa ng kulog na kapigatian, ito ang kanyang pagkakataon. Sa pag-iisip nito, kumislap ng liwanag ang kamay ni Scar, at lumitaw ang isang mahabang sibat. Isang masamang tingin ang bumungad sa kanyang mukha, at umungal siya at sinaksak si Yang Yian. Gusto niyang magantala hanggang sa dumating ang ikatlong Major Heart Demon Tribulation ni Yang Yian, para magkaroon siya ng pagkakataong manalo. Bagamat ang pag-atake ngayon kay Yang Yian ay nasa panganib na atakihin ng kapigatian anumang oras, sa puso ni Scar ay mas mabuti na ito kaysa sunugin ang kanyang dugo at diwa. Nakita ni Yang Yian na hindi tumakas si Scar at sinaksak siya, kaya natural niyang naiintindihan ang iniisip ni Scar. Hindi ba siya umaasa na magkaroon ng malaking away kay Scar? Gustong magpakamatay ni Scar nang dumating ang kanyang ikatlong Major Heart Demon Tribulation. Hindi ba niya gustong maantala si Scar sa gap ng Heart Demon na ito? Anyway, may tatlong Thunder Tribulations pa rin. Hanggat matagumpay na naapektuhan ng isa si Scar, siguradong papatayin niya si Scar. Ayon sa Panginoon, ang kapangyarihan ng pusong demonyo ay madalas na ang pinakadakila sa huling pagdurusa ng kulog. Bagamat may epekto ang unang dalawa, maaari silang labanan. Halika, ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yian ay puno ng sword energy, at handa siyang lumaban ng husto. Ngunit siya ay isinumpo ng kanyang Panginoon. Idiot, ang kalaban ay isang middle stage na jindan na nakalampas sa makalangit na kapigatian, at hindi ka pa nakakalampas sa makalangit na kapigatian. Ang pagpupursage ng ganito ay walang pinagkaiba sa paghahanap ng kamatayan. Maaari mo bang gamitin ang iyong utak? Anong sabi mo, matanda? Ano ang magagawa ko kung kailangan kong harapin ang makalangit na kapigatian? Desperado na rin ako, okay. Nanlumo si Yang Yiu. Ngayon ang pinakamasayang araw para sa pagsumpa ng matanda. Mayroon kang kasanayan ng, the world is close at hand. Gamitin ang iyong bilis upang talunin siya. Hindi kailangang sunugin ng peklat ang kanyang dugo. Hindi matutumbasan ng kanyang bilis ang iyong husay sa, the world is close at hand. Maaari mong sugpuin siya sa iyong bilis mag-isa. At vegetarian ba ang pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat na itinuro sa iyo ng iyong master? Kung hindi makontrol ng pamamaraan ng pagkontrol ng kidlat ang kulog ng makalangit na kapigatian, makokontrol ba nito ang kulog at kapangyarihan ng kidlat na naipon sa iyong katawan? Sabihin mo sa akin, ano ang silbi ng pagkakaroon ng utak? Paano matatanggap ng iyong amo ang isang hanggal na tulad mo? Ang mga salita ni Yun Changxi ay puno ng pagkasuklam. Ako. Halos samuka ng dugo si Yang Yiu dahil sa sinabi ng kanyang amo, ngunit hindi niya talaga ito mapabulaanan. Tama naman kasi ang sinabi ng matanda, at totoo naman ng pag-isipang mabuti. Ang kanyang mga galaw ng katawan ng A-World Away, ay maaaring umabot sa Lightning Realm, at ang kanyang mga galaw ng katawan ay kasing bilis ng kidlat. Hindi tumatakbo ngayon si Peklat, at hindi na niya kailangang sunugin ang kanyang dugo at asensya, kaya natural na hindi magiging kasing bilis ng kanyang bilis ang kanyang bilis. Ito ay sapat na upang sugpuin ang Scar sa bilis. Bilang karagdagan, ang Lightning Control Technique ay talagang magagamit upang harapin ang Peklat. Sa oras na ito, nakayanan na niya ang 6 na pagdurusa ng kulog, at bawat bahagi ng kanyang katawan ay may kapangyarihan ng kulog at kidlat. Sapat na talaga para painumin ng kaldero si Scar. Mukhang matatagalan, pero sa totoo lang, sa isang iglap lang nangyayari ang lahat. Matapos makinig sa mga tagubilin ng Master, binitiwan ni Yang Yiu ang ideya na itaas ang espada para labanan si Scar ng direkta. Gumawa siya ng isang hakbang pasulong gamit ang kasanayang, A-World Away, sa ilalim ng kanyang mga paa at nawala kaagad. Agad niyang iniwasan ang ulos ni Scar at nilaslas si Scar gamit ang kanyang espada. Bang! Bilis man o espada, naramdaman ni Yang Yian na napakabilis niya, ngunit madali pa rin siyang naharang ng sibat ni Scar. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang mid-stage na Jindan Cultivator, na may malakas na sensory reaction speed, lakas, at iba pa. At maaari pa ring gamitin ni Scar ang Jindan Domain, imposible para kay Yang Yian na masugatan siya ng seryoso sa isang suntok. Bagamat nabigo siya, inaasahan din ito. Ang banggaan ng dalawang sibat at espada ay gumawa ng mapurol na tunog, at parehong gumamit ng malakas na totoong chi.
Naramdaman lang ni Yang Yian na namamanhid ang kanyang braso, at ang kanyang dugo ay umiikot sa kanyang katawan. Nabigla pa rin siya sa kanyang puso. Oo naman, si Scar, isang mid-stage na Jindan cultivator, ay hindi simple. Kung lumaban siya ng husto, tiyak na maghihirap siya. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang i-activate ang lightning control technique, at ang kanyang kamay ay puno ng kidlat, at tinamaan niya si Scar. Gotcha! Hindi alam ni Scar na si Yang Yian ay may lightning control technique at may kapangyarihan ng kidlat sa kanyang katawan. Siya ay nahuli ng kidlat ni Yang Yian sa kanyang katawan at direktang tumama. Saglit na natakot si Scar. Sensitibo siya sa lakas ng kulog at kidlat. Sinong mag-aakala na itinaas ni Yang Yian ang kanyang kamay at tinamaan siya ng kidlat? Napasigaw siya, karamihan ay dahil sa takot, iniisip na nagsimula na ang kulog ng panloob na demonyo. Nahuli ni Yang Yian si Scar sa sandali ng pagkabigla at natigilan siya. Ginamit niya ang lightning step at nagtagumpay sa isang strike. Pagkatapos ay umiwas siya sa likod ni Scar at nagpaputok ng 2 pang kidlat sa kanyang kamay. Bitik. Tumpak na nahulog ang mga bolts sa Scar, na mas natulala sa takot. Pagkatapos ay sinamantala ni Yang Yian ang pagkakataon at sa wakas ay gumawa ng hakbang. Biglang sinaksak ng Dragon Slaying Sword si Scar. Bumalik na. Nakaramdam si Scar ng manhid sa buong katawan at mabilis ang tibok ng puso, ngunit sa isang iglap ay naramdaman niyang may mali. Ang lakas ng kulog at kidlat na tumama sa kanya ay hindi kasing lakas ng kanyang inaakala. Pakiramdam niya ay may mali. Naisip niya na maaaring gumamit si Yang Yian ng ilang magic control ng kidlat. Kapag Scar, naisip niya ito, nagising siya, ngunit huli na ang lahat. Bigla siyang nakaramdam ng malakas na hangin sa likuran niya at nagmamadaling umiwas. Puff! Hindi naman umiwas si Scar. Siya ay tinusok sa likod ng espada ni Yang Yio. Boom! Bitik! Sa oras na ito na ang ikatlong pangunahing seksyon ng Heart Demon Tribulation sa kalangitan sa wakas ay bumagsak, at ang ikapitong Thunderbolt ay bumaba. Hindi. Biglang lumiit ang mga pupils ni Scar. Natanong niya ang isang bucket-thick Thunderbolt na bumagsak ng diretso mula sa langit. Gusto niyang tumakas, ngunit tinusok ni Yang Yio ang kanyang likod gamit ang isang espada at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat nang hindi binibitawan. Ang kapal ng kulog na ito ay direktang babagsak sa kanilang dalawa. Boom! Sa susunod na sandali, sa kawalan ng pag-asa ni Scar, isang malaking kulog ang bumagsak. Ang lupa ay natabunan ng kulog at kidlat. Sa isang iglap, nilamon ng kulog ang katawan ni Yang Yio at Scar. Ang makikita lang ay lumawak ang diameter ng makakapal na Thunderbolt sa mahigit 10 metro. Kasabay nito, direktang lumitaw ang isang malaking hukay na may diameter na higit sa 10 metro. Lumilipad ang alikabok, at kulog at kidlat ang nakapalibot. Ang mga anino ni Yang Yio at Scar ay hindi makita. Pagkatapos, muling tumama ang kulog at kidlat sa mga ulap ng kalamidad sa itaas ng kalangitan. Boom! Boom! Dalawang kulog na kapigatian ang sumunod halos kaagad, at direktang tumama sa malaking hukay kanina. Sa puntong ito, natapos ang ika-39 na Heaven Tribulation ni Yang Yian. Kabanata 574, Ako ang magiging alipin mo sa hinaharap. Ang panloob na pagdurusa ng demonyo ay ang sariling buhol ng puso, ang malalim na pagnanasa sa puso, at pagkatapos ay ang ilusyon na nilikha ng panloob na demonyo. Hanggat nakikita mo ito at nais mong makawala sa ilusyon, ito ay isang bagay ng pag-iisip. Kaya't pagkatapos na paalalahanan ng Master si Yang Yio, alam niyang dapat magising din ang magandang panaginip na ito. Pagkatapos ng isang salita ng pagsira, nawala ang ilusyon. At bumalik siya sa kanyang kamalayan. Ang insektong nakahiga sa mga kilay ni Yang Yio, pagkatapos maramdaman na nagising ang Master, nawala ang puting liwanag, at pagkatapos ay muling nag-drill sa mga tainga ni Yang Yio. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dalawang malabong gintong ilaw sa kaibuturan ng mga mata ni Yang Yio ay kasing liwanag ng mga bituin. Kasabay nito, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagtipon mula sa lahat ng direksyon, sumugod sa malaking hukay at pumasok sa katawan ni Yang Yio. Matapos magkamalay ang kanyang katawan, umupo si Yang Yio at nagsimulang pumasok sa estado ng paglilinang. Matapos maputol ang kanyang panloob na kapigatian ng demonyo, ang pambihirang tagumpay ng tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay umabot sa oras ng pagkondense ng gintong elixir. Sa oras na ito ang tunay na pintuan sa avenue. Talagang hindi madali, at hindi maaaring maging pabaya si Yang Yio. Pagkatapos ng panloob na kapahamakan ng demonyo, ang pagkondense ng gintong elixir ay isang natural na bagay. Sa oras na ito, nalaman ni Yang Yio na ang totoong chi sa kanyang dantian ay natipon sa isang globo, at ito ay tumatakbo ng higit sa 2 beses ng mas mabilis kaysa dati. At ang totoong chi ay patuloy na nakompres sa panahon ng operasyon. Kapag ang totoong chi sa dantian ay nasa perpektong estado, ito ay kasing laki ng kamao ng isang may sapat na gulang.
Ngunit lumiliit ito ng lumiit sa panahon ng operasyon. Nalaman ni Yang Yiyu na ang tunay na chi sphere ay lumiliit sa tuwing ito ay umiikot. Naramdaman niya na ito ang resulta ng tunay na chi na nakompress at nakondensed. Ang espiritual na enerhiya ng labas ng mundo ay sumugod sa kanyang katawan tulad ng isang buhawi, at pagkatapos maglakbay sa kanyang katawan, ito ay patuloy na dumadaloy sa tunay na chi sphere sa dantian. Kahit na may napakalaking espiritual na enerhiya na pumapasok sa totoong chi sphere, ang tunay na chi sphere ay lumiliit pa rin sa panahon ng pag-ikot. Noong una, inakala ni Yang Yiyu na ito ay isang pagkakamali sa kanyang pagsasanay, at hindi niya mapigil ang sumigaw kay Master Yun Changxi sa kanyang puso, ano ang problema sa totoong chi sphere sa katawan ng matanda? Mag-concentrate ka sa pag-practice ng exercises, huwag kang magulo. Ito ay isang kinakailangang proseso para sa kondensang ng Golden Elixir, at nangangailangan ito ng maraming espiritual na enerhiya upang suportahan ito. Kapag ang globo ng totoong enerhiya sa iyong dantian ay tumigil sa pag-ikot, iyon ay kung kailan mo tunay na makakamit ang ginintoang elixir. Ang mas maraming beses na umiikot ang globo ng totoong enerhiya, mas mataas ang antas ng Golden Elixir na iyong naabot. Ang isang first class na Golden Elixir ay umiikot lamang ng 9 na beses, isang second class na Golden Elixir 18 beses, isang third class na Golden Elixir 27 beses. At iba pa, 9 ang bilang ng mga sukdulan. Ang pinakamataas na antas, ang 9th class Golden Elixir, ay tinatawag ding 9-turn Golden Elixir, na umiikot ng buong 79 at 81 beses. Kung mas mataas ang antas ng ginintoang elixir na iyong natamo, mas maraming tunay na enerhiya ang taglay nito, at mas malaki ang iyong potensyal sa paglilinang. Sa madaling salita, ikaw ay magiging mas mahusay kaysa sa mga magsasaka ng parehong antas sa bawat aspeto. Sa isang salita, ang antas ng Golden Elixir, sa isang kahulugan, ay kumakatawan sa iyong potensyal para sa tagumpay sa hinaharap. Gayunpaman, sa karamihan ng mga kaso lahat sila ay nasa ibaba ng third turn ng Golden Elixir. Ang potensyal ng ika-4 na pagliko ng gintong elixir ay ang panla ng panloob na sekta sa mundo ng paglilinang. Ang 5th turn ng Golden Elixir ang magiging focus ng cultivation. Ang potensyal ng ika-6 na pagliko ng Golden Elixir ay ang elite ng bawat sekta. Tulad ng para sa mga nakarating sa ika-7 pagliko ng ginintoang elixir, lahat sila ay mga mahuhusay na tao sa mundo ng paglilinang, at lahat sila ay may pag-asa na maging Panginoon ng isang panig. Ang potensyal ng ika-8 pagliko ng Golden Elixir ay bihira sa mundo ng paglilinang. Ang ganitong uri ng Golden Elixir ay may walang limitasyong potensyal at walang limitasyong mga tagumpay. Halos tiyak na tatawid sa kapigatian at aakyat sa immortal na mundo. Nang sabihin ito ni Yun Changxi, nagbago ang kanyang tono at nagpatuloy siya ng may pagmamalaki, ang nakamit ng aking amo noon ay ang ika-8 turn ng Golden Elixir. Ang bilang ng mga taong may ika-8 pagliko ng Golden Elixir level sa buong malawak na cultivation world ay mabibilang sa isang banda. Matapos makinig sa pahayag ng Master, hindi napigilan ni Yang Yiyu na magtanong, wala ka bang ika-9 na turn ng Golden Elixir? Ano ang 9th turn ng Golden Elixir? Anong iniisip mo, little brat? Ang 9-turn Golden Pill ay isang maalamat na pag-iral noong panahong iyon. Walang maraming 9-turn Golden Pill sa kasaysayan ng buong mundo ng paglilinang. Hindi mo ba iniisip na kalabisan na itanong ito? Ang iyong Panginoon, isang marangal na 12 Tribulations Luz Immortal Supreme, ay may potensyal lamang na maabot ang antas ng 8th-turn Golden Pill. Gusto mo bang malampasan ang iyong Panginoon? Ang antas ng 9-turn Golden Pill ay isang panaginip lamang. Isipin mo na lang. Kung makakamit mo ang antas ng 6th-turn Golden Pill, masisiyahan ang iyong Master. Ang iyong panganay na kapatid ay may potensyal din na maabot ang 6th-turn Golden Pill, na siyang dominanteng puwersa sa mundo ng paglilinang. Nang ang iyong pangalawang kapatid ay halos makamit ang Golden Pill, siya ay nasa 5th turn. Ikaw actually, okay lang para sa bata na magkaroon ng 5th turn. Ang tanging isa sa ilang mga disipulo na nagpapasaya sa Master ay ang iyong nakababatang kapatid na babae, na nakamit ang ika-7 pagliko ng Golden Elixir level, pangalawa lamang sa Master. Ang babaeng iyon ay may walang limitasyong potensyal sa hinaharap. Nang marinig ni Yang Yiyu na binanggit ng matanda ang nakababatang kapatid na babae na hindi pa niya nakilala, ang kanyang mga salita ay puno ng nostalgia at pagmamahal, ngunit labis na nalungkot si Yang Yiyu nang marinig niya ang pagsusuri ng Panginoon sa kanya, at agad siyang nagmura, ikaw ba ay matanda na, ako pa ba ang iyong huling disipulo? Talagang mababa ang tingin mo sa akin. Ikaw na matanda, hintayin mo ako, baka makamit ko rin ang ika-8 pagliko, o kahit na ika-9 na pagliko. Hehe, napakatanga mo bata, pabayaan mo ang ika-9 na pagliko, kung nakamit mo ang ika-8 pagliko, igagalang ka ng Panginoon, at kung nakamit mo ang ika-9 na pagliko, sa iyong mga salita sa Earth, ang Panginoon ay magiging iyong alipin sa hinaharap.
Hindi malabo si Yun Changxi nang insultuhan niya si Yang Yio, at natukoy niya na ang Golden Elixir level na nakamit ni Yang Yio ay ang ika-5 o ika-6 na turn. Madilim ang mukha ni Yang Yio, ikaw, teka, galit na galit ka. Haha, maghihintay at makikita ang iyong master. Tinawanan ni Yun Changxi si Yang Yio. Galit na galit si Yang Yio kaya hindi niya pinansin ang kanyang amo. At the same time, nanlumo din siya. Mayroong 9 na antas ng gintong elixir, at maaari lamang niyang makamit ang isang gitna. Ang mall dito na matanda ay ang 12 Tribulations Luz Immortal Supreme. Dahil sinabi niya na makakamit niya ang ika-5 o ika-6 na antas ng gintong elixir, ito ay halos tama. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nanlumo. Sinabi niya nang hindi sinasadya, "Damn old man, nakita mo ba na makakamit ko lang ang ika-6 na antas ng Golden Elixir?" Hehe, ang pagkamit ng Golden Elixir ay ang batas ng dakilang daan. Ang iyong Panginoon ay natural na hindi nakikita sa pamamagitan nito. Ang paghatol ng iyong Panginoon ay batay sa karanasan. Well, huwag masyadong mag-isip. Sanayin ng mabuti ang mga pagsasanay. Kung gaano karaming mga antas ng gininto ang elixir ang maaari mong makamit sa dulo ay nakasalalay sa iyong sariling talento. Mag-concentrate ka na lang sa pag-aaral mo. Kahit na maabot mo ang una o pangalawang antas ng Jindan, ikaw pa rin ang aking disipulo, Yun Changxi. Ang bilang ng mga antas ng Jindan ay isang paghatol lamang ng potensyal at hindi ito ganap. Sa kalsada ng paglilinang, kung gaano kataas ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay isang kombinasyon ng iba't ibang aspeto, tulad ng swerte at iba pa, na lahat ay kailangang-kailangan. Huwag ma-pressure. Matapos makita na medyo negatibo si Yang Yio, dali-dali siyang inaliw ni Yun Changxi. Hindi niya kayang sirain ang tiwala ng kanyang alagad nang makamit niya ang gintong elixir. Matapos makinig sa mga salita ng master, sa wakas ay bumuti ang pakiramdam ni Yang Yio. Lalo na nang marinig niya ang sinabi ng matanda na kahit na nakamit niya ang una o ikalawang antas ng gintong elixir, siya pa rin ang aking disipulo, si Yun Changxi. Nagdulot ito ng init sa puso ni Yang. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang isip at tumigil sa pakikipag-usap sa matanda, nag-concentrate sa pagsasanay ng mga pagsasanay. Habang nakikipag-usap siya sa master, ang globo ng totoong enerhiya ay umikot na ng 8 beses, 9 na beses para sa isang antas. Sa lalong madaling panahon ito ay ang ika-9 na bilog, at sa oras na ito si Yang Yio ay nasa unang antas ng gintong elixir. Gayunpaman, malayo pa ito sa tansya ng master na 5 o 6 na bilog, kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa mga pagsasanay, ang ika-10 bilog, ang ika-11 bilog. Sa paglipas ng panahon, ang globo ng totoong enerhiya sa dantian ni Yang Yio ay umikot ng 44 na beses. 45 lap, tahimik na ungol ni Yang Yio sa kanyang puso. Siya, matagumpay na naabot ang ika-5 antas ng Jindan. Sa oras na ito, mabilis pa rin ang pagtakbo ng likidong Zenki sa kanyang katawan, na walang balak na huminto. Nakahinga ng maluwag si Yang Yio at naisip, mukhang walang problema sa ika-6 na antas ng Jindan. Ang 6 na liko ay 54 na laps. Mabilis na tumatakbo ang likidong Zenki at hindi nagtagal ay umabot sa 53 lap. Sa oras na ito, medyo kinabahan din si Yang Yio. Nais din niyang magkaroon ng mas mataas na potensyal na Jindan. 54 na lap. Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yio. Nakatingin lamang siya sa likidong Zenki sa kanyang panloob na paningin. Tuloy ba ang pagtakbo nito? Hanggat ito ay patuloy na tumatakbo, siya ay iyon ang potensyal ng antas ng 7th turn Golden Core. Ayon kay Master Fei, sa kanyang 3 disipulo sa Cultivation World, tanging ang Little Senior Sister lang ang may potensyal sa 7th turn Golden Core level. Kung patuloy na iikot ang kanyang globo, magkakaroon siya ng parehong potensyal ng Golden Core level bilang Little Senior Sister. Sa isang nervyos na estado, nakita ni Yang Yio na pagkatapos ng perpektong pag-ikot ng globo sa ika-54 na pagkakataon, lumingon ito sa isang iglap, at walang balak na huminto, at nagpatuloy ito sa pag-ikot patungo sa ika-55 na pagkakataon. Agad na tuwang-tuwa si Yang Yio, at tumawa sa kanyang puso, wow, nakakumpleto na ang matanda ng 55 beses, ibig sabihin ay may potensyal ako sa Little Senior Sister, haha. Ang swerte mo, puno rin ng pagtataka ang boses ni Yun Changxi. Ngayon hanggat umiikot ang globo ni Yang Yio sa 63 beses, magkakaroon siya ng potensyal na antas ng 7th turn Golden Core. Kabanata 575, higit pa sa dakilang dao, paglukso sa 3 kaharian at 5 elemento. Ang 7th turn Golden Elixir True Spirit Ball ay umikot ng 63 beses, at hindi nagtagal ay naabot ito sa inaasahan ni Yang Yio. Haha, matandang lalaki, ang 7th turn Golden Elixir, matagumpay na tumawa si Yang Yio. Huwag ipagmalaki, sa malawak na mundo ng cultivation, maraming potensyal na 7th turn Golden Elixir na tao, at isa ka lang sa kanila ngayon,
biglang tumigil dito ang mga salita ni Yun Changxi, at napabulalas siya bago niya natapos ang huling salitang, isa. Nalaman niya na pagkatapos na maabot ni Yang Yiyo ang 7-turn Golden Elixir 63, ang True Spirit Ball Ball ay hindi tumigil sa pag-ikot, at nagwash ng isa pang bilog, at talagang umabot sa antas ng 64 na bilog. Ito ay nagpapakita na si Yang Yiyo ay pumasok sa hanay ng 8-turn Golden Elixir. Bagamat may 72 bilog ang 8-turn bago ito makumplito, madalas itong nagbubukas ng channel. Sa unang hakbang, ang natitira ay ligtas. 64 na bilog, 65, 66. Sa pagkamangha ni Yun Changxi, ang True Spirit Ball Ball sa katawan ni Yang Yiyo ay umikot ng sunod-sunod, at dumiretso sa 72 bilog. Ang sitwasyong ito ay isang bagay na kahit si Yang Yiyan mismo ay hindi inaasahan. Naabot niya ang antas ng 7th turn Golden Core, na isang pakiramdam ng pakinabang at kasiyahan. Ngunit sino ang nakakaalam na matapos maabot ang 63 pagliko, ang spherical na espiritu ay hindi huminto at umabot sa ika-64 na pagliko, patuloy na umiikot pababa. Not to mention na si Master Yun Changxi ay nagulat, hindi siya handa. Isa lang itong masayang sorpresa. Habang si Yang Yiyan ay natigilan, biglang sumigaw si Yun Changxi, huwag kang tumayo dyan at ipagpatuloy ang pagsasanay, ito ang ika-8. 8th turn Golden Core level, puno ng pananabik at panginginig ang kanyang boses. Si Yang Yiyan ay biglang sinigawan ng kanyang master, at pagkatapos mag-react, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa pagsasanay. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niyang nawalan ng boses ang kanyang amo dahil sa pananabik. Ang spherical spirit sa dantian ay sumulong sa sunod-sunod na bilog, at sa wakas ay umabot sa 72 bilog. Sa puntong ito, pumasok si Yang Yiyan sa potensyal na antas ng 8th turn Golden Core. Hindi masama, Ano? Umiikot na naman ito, nang purihin na sana ni Yun Changxi si Yang Yiyan, nakita niya talaga na ang spherical spirit sa dantian ni Yang Yiyan ay nagsimulang umikot. 73 lap, 74 na lap, 80 lap, 80-88, 81 lap, 9-turn Golden Peel. Adagandong, 80, 12 lap. This. Pwede ba? Walang kontrol ang boses ni Yun Changxi, at nauutol pa siya. 9-turn Golden Peel, umiral lang ito sa mga alamat sa buong mundo ng cultivation. Ito ay walang alinlangan na isang dakilang kapangyarihan na maaari lamang lumitaw sa isang tiyak na panahon. Ngayon ang kanyang alagad na si Yun Changxi ay talagang nalampasan ang potensyal ng 9-turn Golden Peel. Lumalampas sa siyam na pagliko. Pagkatapos ng paunang pananabik, kumalma si Yang Yiyo. Narinig na lang niya ang boses ng master na kinakausap ang sarili na parang nawawalan na ng kontrol. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tunay na enerhiya ay hihigit pa sa 81 laps. Ayon sa paglalarawan ng master, ang pinakamataas na antas ng Golden Peel ay 9-turn Golden Peel, na 81 lap lamang. Ngunit ngayon ay nalampasan na nito ang 81 lap, anong antas ng Golden Peel ito? Walang kamalay-malay, nawala ang boses ni Yun Changxi, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ang matanda ay nasa estado ng hindi matapang na magsalita at pigil ang hininga. Sa sandaling ito, hindi niya pinansin ang lahat at nagpatuloy sa pagsasanay ng pamamaraan. Sa isang kisap mata, ang spherical spirit ball ay umabot na sa 79 na bilog. Noong una ay inakala niya na ang bilang na 79 ay titigil sa oras na ito, ngunit pagkatapos na maabot ang 79 na bilog, nagpatuloy ito sa pag-ikot. 100 bilog. Ang dantian spherical spirit ball ni Yang Yiyo ay umikot ng 100 bilog. Pagkatapos, sa wakas ay tumigil ito sa pag-ikot. Nang ganap na nakapos ang 100 bilog, ang buong dantian ay gumawa ng boom na tunog. Nagulat ang buong katawan ni Yang Yiyo. Pagkatapos ang spherical spirit ball sa dantian ay sumambulat na may nakasisilaw at napakalamlam na gintong liwanag. Pagkatapos ay nag-flash. Nang mawala ang ginintoang liwanag, nakita ni Yang Yiyo na sa dantian, sa lokasyon kung saan naroon ang spherical spirit ball noon, isang maliit na bagay na parang butil ng bigas ang lumitaw, naglalabas ng malakas na hininga, lumulutang sa dantian at umiikot. Alam ni Yang Yiyo na ito ang kanyang gintong elixir. Kung titingnang mabuti, may mga mahiwagang pattern sa golden elixir, tulad ng mga sinaunang rune, at tulad ng ilang uri ng totem, maganda at misteryoso. Bukod dito, may eksaktong 10 ugat sa gintong elixir. Ang numerong ito ay tila tumutugma sa katotohanan na ang tunay na globo ng enerhiya ay umikot ng 100 beses. Ang maliit na ginintoang elixir ay mukhang kaawa-awang maliit sa sandaling ito, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ang tunay na enerhiya na ibinubuga mula sa ginintoang elixir ay tumaas ng ilang beses kumpara sa dati. Ito ay isang husay na pagbabago. Ang elixir field ay nasa isang estado ng kaguluhan, at ang gintong elixir ay nasuspine sa elixir field, tulad ng isang nakasisilaw na bituin. Ang tatlong mahiwagang instrumento, ang Dragon Slaying Sword, ang Dragon Scale, at ang Demon Trapping Chain,
ay inayos ng magkakasunod sa paligid ng Golden Elixir, na tinatamasa ang pagkain ng tunay na enerhiya na ibinubuga ng Golden Elixir. Ang condensed Golden Elixir rotated autonomously, at walang katapusan. Sa bawat oras na ito ay umiikot, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay dinadalisay at hinihigop. Sa isang hininga, ang espiritual na enerhiya ay maaaring mapalitan ng tunay na enerhiya at masipsip. Ang bilis na ito ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Sa madaling salita, sa hinaharap, ang bilis ni Yang Yian sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa o pagpino at pagsipsip ng Elixir Spirit Stone ay lubos na mapapabuti, at ang buong proseso ng pagpino ay maaaring makumplito habang ang gintong elixir ay umiikot. Alam niya na ito ang walang katapusang buhay ng Golden Elixir. Hindi na niya kailangang sanayin ang kanyang kakayahan. Mula ngayon, siya ay patuloy na sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Siyempre, alam na ngayon ni Yang Yian na may isang huling hakbang na dapat tapusin ng kaluluwa ay pumapasok sa gininto ang elixir. Mula ngayon, ang kanyang kaluluwa ay maaaring makapasok sa gintong elixir, tamasahin ang pagpapakain ng gintong elixir, makamit ang pagkakaisa ng gintong elixir at ang kaluluwa, at makamit ang kaharian ng walang kamatayang gininto ang elixir. Sa teorya, pagkatapos makapasok ang kaluluwa sa gininto ang elixir, kahit na mamatay ang pisikal na katawan, hanggat ang gintong elixir ay hindi nawasak at ang kaluluwa ay hindi namamatay, maaari siyang magpatuloy na mabuhay, o makahanap ng isang bagong katawan upang magpatuloy sa kanyang buhay. Ito ay tinatawag ding muling pagsilang. Sa madaling sabi, pagkatapos makamit ang gintong elixir, ito ang magiging tunay na simula ng paglilinang at simula ng adhikain para sa dakilang daan. Tahimik na umaawit sa kanyang puso, ang kaluluwa ay umalis sa dagat ng kamalayan, ang gintong elixir ay nagpapalusog sa kaluluwa, at sa susunod na sandali, ang dagat ng kamalayan ni Yang Yian ay dumagundong, at kasabay nito, pagkatapos ay activate ang ginintoang elixir, ang ginintoang elixir ay sumambulat na may nakasisilaw na ginintoang liwanag, at isang mahinang gintong liwanag ang biglang lumabas sa dantian at dumiretso sa isip ni Yang Yian. Boom! Habang umuungal ang dagat ng kamalayan, naglabas ng liwanag ang gintong elixir at dumiretso sa dagat ng kamalayan. Sa puntong ito, nabuo ang isang daluyan sa pagitan ng gintong elixir at ng dagat ng kamalayan. Halos parang ito ay isang bagay na syempre, ang kamalayan o kaluluwa ni Yang Yian ay sumunod sa ginintoang liwanag at dumiretso sa ginintoang elixir. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian ang kanyang sarili na lumilitaw sa isang walang hangganang mabituing mundo. May mga bituin na nakasabit sa langit. Naturally, alam niya na ito ang kanyang ginintoang elixir na mundo, isang lugar na katulad ng dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, matagumpay na nakapasok ang kanyang kaluluwa sa gintong elixir, at ang lahat ay mukhang napakakilala at malinaw. Sa hindi inaasahan, ang kanyang ginintoang elixir na mundo ay talagang isang starry void, at may mga multo ng mga bituin sa kalangitan. Siya! Malinaw din na naramdaman ang pagkakaroon ng 5 uri ng aura ng langit at lupa, ang aura ng 5 elemento ng ginto, kahoy, tubig, apoy at lupa, kung saan ang aura ng apoy ang pinakamakapangyarihan, at ang iba pang 4 ay pangalawa. Alam ni Yang Yian na ito ang pinakamagaling niya sa paglinang at pagsipsip ng apoy na aura, kaya ito ay kilalang kilala at makapangyarihan. Nararamdaman din niya na mayroong 5 elementong channel sa pagitan ng kanyang dagat ng kamalayan at ng gintong elixir, at sa hinaharap, maaari siyang lumitaw sa parehong dagat ng kamalayan at sa gintong elixir sa isang sandali. Sa puntong ito, matagumpay na nakapasok ang kanyang kaluluwa sa ginintoang elixir, at mula ngayon siya ay nasa tunay na maagang yugto ng paglilinang ng ginintoang elixir. Gayunpaman, ang pinakagusto niyang maunawaan ay kung anong antas ng Golden Elixir ang pinaikot niya ng buong daang beses. Anong level ang naabot niya? Pagkatapos, ang kanyang isip ay umalis sa ginintoang elixir, ipinikit ni Yang Yiu ang kanyang pagsasanay at binuksan ang kanyang mga mata. Nanginginig ang buong katawan niya, at may kaluskos. Ang ibabaw ng kanyang katawan ay nasunog ng kulog, at lumitaw ang isang layer ng cocoon shell. Matapos ang pagkabigla na ito, nahulog ito na may kaluskos na tunog. Pagkatapos, nahulog ang cocoon shell, lumitaw ang isang transparent at perpektong katawan, at ang balat ay napakabuti na halos parang demonyo. Tinitigan ni Yang Yiu ang kanyang balat ng walang laman, at hindi niya napigilan ang paglalaway at gusto niya itong halikan. Matapos makaligtas sa ginintoang elixir na makalangit na kapigatian, ang kanyang katawan ay katumbas ng pagiging tempered mula sa loob palabas, at ang kanyang laman ay narikast. Sa oras na ito, hindi niya alam kung anong kaharian ang narating ng kanyang laman. Anyway, sa ilalim ng balat na tila kasing delikado ng isang sanggol, ito ay puno ng explosive power. Nagkaroon siya ng ilusyon na sa oras na ito, kahit na sa kapangyarihan ng kanyang laman lamang, kaya niyang pasabugan ng isang suntok ang isang golden elixir cultivator tulad ni Xiao Bianzi. Siyempre, ilusyon niya lang ito.
Kailangan pa niyang sanayin kung anong klaseng kapangyarihan mayroon ang tunay niyang katawan. Matapos ipagmalaki ang sarili niyang katawan, naglabas si Yang Yiyu ng isang set ng damit mula sa Chenkun Pot at isinuot ang mga ito. Hindi na siya makapaghintay na tanungin ang kanyang amo, "Matanda, hindi mo ba sinabi na ang potensyal na antas ng 9-turn Golden Pill ay ang pinakamataas na antas? Ibinalik ko na ito ng buong daang beses ngayon, anong antas ito?" Pagkatapos ay tumunog ang isipan ni Yang Yiyu sa hindi pa naganap na solemnidad at kaseryosohan ng kanyang amo, "Makinig, hindi ako sigurado, naalala ko lang ang isang sinaunang alamat. Sa itaas ng 9-turn Golden Pill level ay ang perpektong Golden Pill na potensyal na paglampas sa Great Dao at pag-alis sa 3 realms at 5 elements. Huwag nang magtanong pa tungkol dito. Tandaan sa hinaharap, sa anumang pagkakataon, huwag hayaang suriin ng sinuman ang iyong Golden Pill. Maglalagay ako ng soul restriction sa Golden Pill mo para pagtakpan ang Golden Pill mo. Ang bagay na ito ay hindi dapat ibunyag sa labas ng mundo. Tandaan mo. Kabanata 576 na patungo sa Tangting Mountain. Nang marinig ang mga salita ng matanda, na-curious si Yang Yian. Ang kanyang golden elixir sounded so awesome, what on earth was it? Bakit sineseryoso ito ng matanda at nilagyan pa ng soul restriction ang golden elixir? Hindi niya maiwasang magtanong, ano ang sinabi ng matanda na lampas sa 3 kaharian at 5 elemento? Perpekto. Ang potensyal na antas ng 9-turn Golden Core ay ang nangungunang potensyal na talento sa mundo. Nalampasan ito ang 9-turn, at tinatawag na perpektong antas. Ang antas na ito ay hindi alam ng maraming tao sa buong mundo ng paglilinang, dahil ito ay ganap na imposible. Ngunit isa ka na ngayong buhay na halimbawa. Hindi inaasahan ng iyong guro na magkakaroon talaga ng perpektong antas ng Golden Core sa mundong ito. Kung hindi pumasok ang iyong guro sa sinaunang ipinagbabawal na lugar na iyon, hindi mo malalaman na mayroong perpektong Golden Core sa itaas ng 9-turn Golden Core. Sa oras na iyon, ngumiti lang ang iyong guro at hindi naisip na magkakaroon ng perpektong antas ng Golden Core sa mundo. Naalala ko lang na mayroong isang stone tablet na nagre-record ng isang piraso ng kasaysayan, na nagsasabi na sa ilang panahon, isang tao sa sangkatauhan ang pinag-isa ang mundo ng mga tao at naging master ng mundo ng mga tao, at ang antas ng Golden Core ng taong iyon ay isang perpektong Golden Core. May 3 kaharian sa 3 kaharian, langit, lupa, at tao. Kasama sa mundo ng tao ang mundo ng paglilinang, na tumutukoy sa 3,000 malalaking mundo at libu-libong maliliit na mundo. Upang maging isang master ng mundo ng mga tao, maaari mong isipin kung anong uri ng mga mahiwagang kapangyarihan ang mayroon siya, sabi ni Yun Changxi na may labis na paghanga. Napatulala rin si Yang Yian matapos itong marinig, ngunit pakiramdam niya ay napakalayo nito para sa kanya, kaya nakinig na lang siya dito bilang isang kwento. Bukod dito, kahit na nakamit niya ang perpektong antas ng Jindan, maaari lamang itong kumatawan sa kanyang potensyal sa hinaharap. Ito ay isang alamat lamang na malayo siya sa pagiging Panginoon ng isang mundo. Gayunpaman, interesado siyang makinig sa 3 kaharian na pinag-usapan ng kanyang amo. Ngayon alam niya na ang mundo ng tao ay tumutukoy sa 3,000 malalaking mundo at hindi mabilang na maliliit na mundo, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan ang lupain at ang makalangit na kapigatian. Pagkatapos ay tinanong niya, "Matanda, ang sinabi mo ay napakalayo para sa akin. Nag-aalala ako sa kasalukuyan. Bakit hindi mo sabihin sa akin ang tungkol sa 2 pang kaharian sa 3 realm, ang Earth Realm at Heaven Realm? Bakit ang dami mong tanong, brat? Ang pag-alam ng higit pa ay maaaring hindi mabuti para sa iyo. Natural na malalaman mo kapag nag-practice ka ng mahayana sa hinaharap. Ngayon kailangan mo lang tandaan na huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa iyong antas ng Jindan. Maglagay tayo ng soul restriction sa iyong Jindan para itago ang level ng Jindan sa level ng 3rd turn Jindan. Dapat mong subukang panatilihing mababa ang profile sa hinaharap. Ang ika-10. Lumingon si Jindan, kahit naiisip ko ito ay natatakot ako. Hindi ko alam kung biyaya o sumpa ang ibigay ko sa iyo. Hindi ko alam kung mabuti ba o masama na magkaroon ako ng isang alagad na tulad mo. Talagang, well, huwag na nating sabihin. Relax ang iyong isip at huwag lumaban. Lalagyan ko ng restriction ang Jindan mo. Ang boses ni Yun Changxi ay puno ng matinding pag-aalala. Pagkatapos ay nabigla ang gininto ang elixir ni Yang Yiyu, at narinig niyang sinabi ng master, "Okay, kumpleto na ang soul restriction." Kapag tinanong ka ng iba sa hinaharap, sabihin mo lang na nasa 3rd turn Golden Elixir level ka na. Siya nga pala, brat, ngayon isa ka na ring tunay na gintong elixir sa maagang yugto ng paglilinang. Pagkatapos makaligtas sa Golden Elixir Tribulation, maaari mong gamitin ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng Golden Elixir, ang Golden Elixir Domain, na maaaring humiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang kaluluwa ay nabubuhay sa gintong elixir.
Sa ginintoang elixir, ginagamit ng kaluluwa ang kapangyarihan ng kaluluwa upang pasiglahin ang ginintoang elixir upang madama ang espiritual na enerhiya ng panlabas na kapigatian, at pagkatapos ay mabuo ang ginintoang elixir domain. Maaari itong gamitin upang ipagtanggol at salakayin sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng langit at lupa. Magsanay na lang sa hinaharap. Ang lakas ng Golden Elixir Domain ay nauugnay sa sariling cultivation at Golden Elixir level. Tinatansya ng Master na sa iyong perpektong Golden Elixir level, ang Golden Elixir Domain na inilabas ay dapat na mas malakas kaysa sa mga cultivator sa parehong level. Bakit hindi mo subukan? Gusto rin ng Master na makita kung ano ang magiging hitsura ng perpektong Golden Elixir Domain. Ang boses ni Yun Changxi ay puno ng mga inaasahan ng magsalita siya, at ngayon ay hindi niya sinumpa si Yang Yiu bilang isang tanga. Ito ay nagpalaki kay Yang Yiu. Inikot niya ang kanyang mga mata at biglang tumawa. Matanda, sabi ko na dati na basta ma-achieve ko ang level ng 9-turn Golden Core, ako ang magiging Alapier's ko in the future. Ngayon ay mayroon akong 10-turn Golden Core. Hehe, gusto mo bang ilabas ang iyong opinyon? Ahem, nilagyan ka lang ng soul restriction ng master mo at naubos na ang kaluluwa mo. Ngayon pakiramdam ko napakahina at kailangan kong matulog at magpagaling. Huwag mo nang pahirapan ang iyong Panginoon. Ayan, nagmamadaling tumakas si Yun Changxi nang marinig niyang nagsalita si Yang Yiu. Sa una, tinansya niya na ang Golden Core level ni Yang Yiu ay 5 o 6 na liko lamang. Gumawa pa siya ng matapang na pahayag na kung makakagawa si Yang Yiu ng 9-turn Golden Core, siya ang magiging alipin ng kanyang disipulo. Ngunit ngayon ay direktang nalampasan ni Yang Yiu ang potensyal ng 9-turn Golden Core level at naabot ang 10-turn Golden Core, isang potensyal na antas na halos wala pang nakarinig sa mundo ng cultivation. Ang sampal na ito sa mukha ay napakabilis, na naging dahilan para hindi komportable si Yun Changxi. Tila ang pagtakas lang ang tanging paraan. Hey, you old man, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, hindi ka makakaalis, old man. Sinadya ni Yang Yiu na sumigaw ng malikot, ngunit ang hininga ni Yun Changxi ay tuluyang nawala, at hindi na siya nakasagot. Hoy, tingnan mo, matanda, susumpin mo na naman ako sa hinaharap. Si Master ay isang Alapier's para sa kanyang apprentice, napaka-cool, haha, buong pagmamalaki ni Yang Yiu, halos maisip niya ang lugar ng anino sa puso ng kanyang amo sa sandaling ito. Tumigil sa pagsasalita ang matanda, at sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya sa kapigatian, at pinatay ang dalawang kaaway sa kapigatian. Alam ni Yang Yiu na kung wala ang kanyang Panginoon, maaaring talagang mabaigo siya sa kapigatian. Ang master at apprentice ay mahigpit na nag-away, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, talagang iginagalang ni Yang Yiu ang matanda. Pagtingin sa langit, tila isang araw na ang lumipas, at dapit hapon na. Iniisip pa rin ni Yang Yiu ang maliit na monghe at ang magkapatid na Zug, at hindi niya alam kung kumusta na silang tatlo. Pagkatapos, sa pag-iisip nito, nagpasya siyang pumunta at makipagkita muna sa kanilang tatlo. Tungkol naman sa Jindan Realm, pag-uusapan natin ito pagkatapos nating umalis dito ng ligtas. Alam mo, ang tatlong kapatid ni Scar ay pinatay niya, na hindi pagkawala. Dagdag pa rito, kumalat ang balita na natagpuan ang pinagmulang bato sa minahan. Naniniwala si Yang Yian na tiyak na maakit nito ang atensyon ng City Lord ng Jiaoyao City sa likod ni Scar. Sinasabing si Tang ay isang Jindan Great Perfection, at isang hakbang na lang siya mula sa pagiging master ng Nascent Soul Stage. Siya rin ay miyembro ng Yin Yang Sect, isang pangunahing sekta ng non-Shenzhou cultivation, at ang Panginoon ng lungsod ng isang lungsod. Hindi gusto ni Yang Yian at hindi maglakas loob na harapin ang gayong tao ngayon. Mas mabuting umalis muna para maiwasang ma-target ni Tang, masama naman. Sa pamamagitan ng pagtapak ng kanyang mga paa, tumalon si Yang Yian at direktang lumipad palabas ng hukay. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay inilabas upang matukoy ang direksyon. Matapos makaligtas sa makalangit na kapigatian, ang kanyang paglilinang ay umabot sa unang yugto ng Jindan, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay tumaas din ng husto. Kapag ang espiritual na kamalayan ay patuloy na inilabas, si Yang Yian mismo ay natakot din. Sa totoo lang, ang espiritual na kamalayan ng maagang yugto ng Jindan ay 3,000 metro lamang, ngunit pagkatapos na biglang kumawala ang kanyang espiritual na kamalayan, umabot ito ng 9,000 metro bago huminto. 9,000 meters. Hindi ba't ang aking espiritual na kamalayan ay katulad ng sa isang magsasaka sa huling yugto ng Jindan? Sabi ni Yang Yiu sa sarili. Sa mga tuntunin ng lakas ng katawan, pagkatapos ng makalangit na kapigatian, nakalkula niya na siya ay dapat na nasa 8 antas ng Vajra Heaven ngayon, tumatalon ng 3 antas ng sunod-sunod.
Ang kabuuang lakas ay gumawa ng isang mahusay na paglukso. Ang pagpapabuti ng lakas ng paglilinang ay ang pinakamalaking kumpiyansa. Ngayon si Yang Yiyo sa wakas ay may kumpiyansa na makipagsapalaran sa mundo ng bundok at dagat. Sa susunod na yugto ng panahon, hahanapin niya ang kanyang mga disipulo at susundan ang magkakapatid na Zug upang mahanap ang wawang treasure ng pamilya Zug. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa 8 pormasayon ng pamilya Zug mahahanap at mabubuksan niya ang selyadong bundok at daanan ng dagat ng pamilya Zug, at pagkatapos ay makakabalik na siya sa Earth. Tinukoy ng espiritual na kamalayan ang direksyon ng pagpunta sa silangan. Ayon kay Zugkong, isang tuzo, mayroong isang bundok na tinatawag na Tangting Mountain 300 milya sa silangan, at sila ay nagkita sa Tangting Mountain. Sa unang bahagi ng paglilinang ng Jindan, ang Jindan sa katawan ay patuloy na tumatakbo. Sa oras na ito, maaari mong baliwalain sa wakas ang pag-aalala sa pagkonsumo ng totoong chi habang lumilipad, dahil ang Jindan ay tumatakbo sa lahat ng oras, na sapat na upang makabawi sa pagkonsumo ng totoong chi habang lumilipad. Hindi binalak ni Yang Yiyo na gamitin ang kasanayang, A-World Away, para magmadali sa kanyang paglakad. Lilipad siya gamit ang kanyang espada, na magliligtas sa kanyang tunay na enerhiya. Ang paglipad gamit ang isang espada ay kumokonsumo ng mas kaunting enerhiya kaysa sa A-World Away na kasanayan, at ang bilis ay mas mabagal din. Gayunpaman, ang paglipad gamit ang isang espada ay sapat na para sa pagmamadali sa kanyang paglalakbay. Ang kasanayang, A-World Away, ay kumukonsumo ng maraming totoong enerhiya, pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahiwagang kasanayan. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang Dragon Slaying Sword. Pagkatapos ng pag-iisip, ang Dragon Slaying Sword ay lumaki hanggang 3 metro. Si Yang Yiyo ay tumalon sa Dragon Slaying Sword, ginamit ang Wind Control Technique, at pagkatapos na ay activate ang kanyang tunay na enerhiya, ang Dragon Slaying Sword ay lumipad sa kalangitan at tumungo sa silangan. Nakatayo sa lumilipad na espada, tiningnan ni Yang Yiyo ang mga ulap at ang mga bundok at mga ilog sa ilalim ng kanyang mga paa. Masarap talaga ang pakiramdam niya. Ang nakakalungkot lang ay ang mga damit na suot niya ay ang sportswear na inihanda niya para sa Tiankunpot Space noon, at ang mahabang buhok sa kanyang ulo ay nawala din sa pagnanakaw. Ngayon siya ay naging kalbo tulad ng munting monghe. Kung hindi, sa sitwasyong ito, naramdaman ni Yang Yiyo na kung magsuot siya ng mahabang gown at hahayaan ang kanyang mahabang buhok, siya ang magiging espadang immortal na kinaiinggitan ng mga mortal. Kabanata 577, Paghabol. Ang Tangting Mountain ay 300 milya ang layo mula rito, na hindi malayo o malapit, ngunit ang lumilipad na espada ni Yang Yiyo ay dapat tumagal lamang ng kalahating araw. Ang hindi niya alam ay hindi nagtagal pagkatapos niyang lisanin ang lugar ng kapigatian, ilang figure ang lumipad mula sa langit at damapo sa tabi ng hukay kung saan naruroon si Yang Yiyo. Ang pinuno ay isang babae sa edad na 30s. Mayroon siyang Chaoyun Jinxiang Bon, isang red jadeite beaded phoenix-headed golden hairpin sa kanyang ulo, isang cherry red peach blossom cloud at mist silk shirt, at isang pares ng cloud silk embroidered shoes. Nakatayo sa tabi niya ang isang binata na nakasuot ng mahabang damit na may pattern ng yin yang fish sa kanyang kwelyo, at sa likod niya ay may 3 sundalo na nakasuot ng baluti at maskara. Ang 5 tao ay mas makapangyarihan kaysa sa isa. Ang babae ay walang iba kundi si Jiaoyao City Lord ***** Tang, na nakaabot sa Great Perfection of the Golden Core. Sa sandaling ito, tumingin siya sa ilalim ng hukay na may malungkot na mukha at sinabi sa malamig na boses, nakakabaliw na galaw. Ginamit niya talaga ang kapangyarihan ng makalangit na kapigatian para patayin ang dalawang magkapatid na Scar. Ang taong ito ay medyo kawili-wili. Sa sandaling ito, ang binata sa tabi ni ***** Tang ay nagsabi, Ate, ang sunog na bangkay sa ilalim ng hukay ay patay ng hindi bababa sa kalahating oras. Ibig mo bang sabihin na siya si Scar? Tumango si Tang at sinabing, si Scar talaga. Natatakot ako na ang taong dumaranas ng kapigatian ay ang bilanggo na nakakuha ng Origin Stone at umalis na ngayon. Pagkatapos noon, si Tang ay pumikit, gumawa ng hand gesture gamit ang kanyang mga kamay, at tila nagsasagawa ng ilang lihim na pamamaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang ay nagmulat ng kanyang mga mata, tumingin sa silangan, at sinabi sa binata sa tabi niya, Junior Brother Jian Cheng, ang lalaking iyon ay pumunta sa silangan, at hindi pa siya nakakalakad ng kalahating stick ng insenso. Mangyaring habulin siya. Ang Origin Stone ay malamang na nasa lalaking iyon. Sa susunod na buwan ay ika-1000 kaarawan ng Sect Master. Kung may Origin Stone bilang birthday gift, sigurado akong magugustuhan ito ng Sect Master. Tumingin si Jian Cheng kay Tang na may lamang sa kanyang mga mata at sinabing, huwag kang mag-alala, nakatatandang kapatid na babae, tiyak na aabutan ko ang lalaking iyon at ibabalik ko sa iyo ang Origin Stone.
Maraming salamat, kuya, nagpasalamat si Tang sa kanya, at pagkatapos ay sinabi sa tatlong sundalo sa likod niya, na imbestigahan mo na ba ang pagkakakilanlan ng mga bilanggo sa minahan. Sinabi ng isa sa tatlong sundalo, sa pag-uulat sa Panginoon ng lungsod, nalaman namin na ang bilanggo na nagnakaw ng Origin Stone ay pinangalan ng Yang Yio. Yang Yio, mayroon bang anumang na-record na video? Tanong ni Tang. Sumagot ang sundalo, medyo. Tumanggo si Jian Tang at sinabi sa tatlong sundalo, tulungan ninyong tatlo si Junior Brother Jian Cheng na mahuli si Yang Yio, at dapat ninyong ibalik sa kanya ang Origin Stone. As ordered, sabay-sabay na sagot ng tatlong sundalo. Sa oras na ito, sinabi ni Jian, Senior Sister, hindi na kailangan. Siya ay isang tao lamang na nakapasa sa Jindan Heavenly Tribulation at nasa maagang yugto ng Jindan. Ako ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Jindan, at ito ay higit pa sa sapat upang makuha siya. Bagamat si Scar ay nasa gitnang yugto din ng Jindan, halatang pinatay siya ng kalaban gamit ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Hindi ako si Scar. Junior Brother Jian Cheng, huwag kang pabaya. Silang tatlo ay pawang mga personal kong sundalo sa City Lord's Mansion. Bagamat sila ay nasa maagang yugto ng Jindan, sila ay malakas din sa parehong antas ng mga ordinaryong bansa. Ayoko na ng gulo. Junior Brother, dapat mong ibalik ang Origin Stone. Hindi nararapat na umalis ako ng Jiaoyao City ng napakatagal at hindi ako sasama sa iyo. Pagbalik ko, maglalabas ako ng wanted order para mahuli si Yang Yio at iba pa, sabi ni Jian Tao. Okay, nabalitaan ko na ang mga personal na sundalo ng Senior Sister ay sikat, kaya hayaan mo akong makita sila sa oras na ito. Si Jian Cheng ay patuloy na nambobola sa kanyang mga salita. Walang nakakaalam na matagal na niyang gusto si Tang. Ngunit hindi alam ni Tang, at hindi niya ito sinabi. Siya at si Tang ay parehong mga disipulo ng Yin Yang sect. Pinamahalaan ni Tang ang Jiaoyao City para sa sekta. Napakalaki ng trabahong ito. Ang mga minahan sa ilalim ng pangalan ng Jiaoyao City ay isa sa kanila. Bawat buwan, ang kita ay kailangang ibigay sa sekta. Siya ang taong namamahala sa hangganan kasama si Tang. Siyempre, hiniling niya sa mga elder ng sekta ang trabahong ito, para lang magkaroon ng mas maraming kontak kay Tang. Sa pagkakataong ito, ang pagtulong kay Tang ay isang bagay na hindi na mahihiling pa ni Jian Cheng. Pagkatapos noon, pinanood ni Tang si Jian Cheng na lumilipad patungong silangan kasama ang tatlong personal na sundalo, at sinabi sa sarili, kung hindi dahil apo ka ni Elder Jian, wala akong pakialam sa iyo. Sana hindi mo ako pababayaan at ibalik ang Origin Stone. Pagkatapos noon, diretsyong lumipad palayo si Tang. Ang hindi niya alam ay ang pinagmulang bato ay ganap na hinigop ng Chen Kunpot ni Yang Yio. Lumipad si Yang Yian gamit ang kanyang espada at dumiretso sa silangan. Hindi niya alam na may mga humahabol sa likod niya. Hindi siya mabilis o mabagal na lumipad sa daan. Pagkaraan ng isang gabi, sa wakas ay naabutan niya ang munting monghe at ang magkapatid na Zog kinabukasan sa Qingcheng. Sa oras na ito, nakarating lang silang tatlo sa paanan ng Tangting Mountain. Sa katunayan, kalahating araw na lang bago nalampasan ni Yang Yian ang kapigatian at umalis na silang tatlo. Matapos silang tatlo ay sumakay sa halimaw at tumakbo palayo, nakita nilang hindi na naabutan ni Yang Yian, kaya binagalan nila ang kanilang takbo at nagmamadaling pumunta, kaya ang magkabilang panig ay nakarating sa paanan ng Tangting Mountain ng sunod-sunod. Boss, bumalik ka na, akala ko hindi na kita makikitang muli. Nakita ng munting monghe si Yang Yian na lumilipad gamit ang kanyang espada mula sa malayo, at tuwang-tuwa siyang sumigaw. Hindi pa naabutan ni Yang Yian, na nagpabigat sa puso ng munting monghe. Pagkatapos ng lahat, sila ni Yang Yian ay nagmula sa parehong Kyushu sa Earth sa Mountain and Sea Realm, at sila ang pinakamalapit na tao. Kung may nangyari kay Yang Yian, hindi niya alam ang gagawin. Ito. Mahirap mabuhay sa Mountain and Sea Realm, kaya ang munting monghe ay labis na nasasabik na makita si Yang Yian, at bigla siyang sinunggaban at niyakap ng oso si Yang Yian. Munting monghe, huwag masyadong sentimental. Baka hindi na ako makabalik, hehe, pagmamalaki ni Yang Yio. Kuya Yang. Lumapit si Brother Zug, at excited din ang magkapatid. Para sa magkapatid na Zug, mahigit isang taon na silang Monero kasama si Yang Yio at ang munting monghe, at matandang magkaibigan na rin sila. Matagal na nilang tinuturing siyang kaibigan, at gusto rin ng magkapatid na Zug na pumunta sa Zhongshanzhou kasama si Yang Yio para hanapin ang kayamanan ng wuwang ng pamilya Zug, at pagkatapos ay muling itayo ang pamilya Zug. Pagkatapos nito, tutulungan nila si Yang Yio na buksan ang daanan ng bundok at dagat na tinatakan ng kanilang ninuno na si Zug Wuwang, at tulungan si Yang Yio at ang munting monghe na makauwi.
Lahat ito ay pinag-uusapan nilang apat. Kung may mangyari kay Yang Yio, mahirap sabihin kung makakalabas sila sa teritoryo ng Jiaoyao City. Masaya ang lahat na makitang ligtas na nakabalik si Yang Yio. Pagkatapos ng ilang pagkasentimental, nagtanong ang munting monghe, "Boss, pumunta tayo sa bundok ng mabilis, upang hindi maabyutan ang mga kaaway sa likod." Ngumisi si Yang Yio at sinabing, "Huwag kang mag-alala, nakipag-ayos na ako sa tatlong magkakapatid na Scar." "Ano? Hinabol ka ni Scar?" sabi ni Zug kung sa nawawalang boses. Alam niya na si Scar ay isang mid-stage na Jindan cultivator, at ngayon sinabi ni Yang Yio na nakipag-usap siya sa lahat ng tatlong magkakapatid na Scar. Hindi ba't nangangahulugan ito na mas malakas ang cultivation ni Yang Yio kaysa kay Scar? Imposible ito, nasa quasi Jindan realm lang si Yang Yio. Nang naisip ito ni Zugkong at ng iba pang dalawa, natuklasan nila na nagbago ang aura ni Yang Yio. Blanco ang tanong ng munting monghe, "Boss, sabihin mo sa akin ang totoo, bukod sa pagkawala ng iyong buhok, ano pa ang mga pagbabagong naganap?" Ang dahilan ng pagtatanong nito ay ang maliit na monghe at ang dalawa pang iba ay hindi makita kung ano ang cultivation ni Yang Yio. Ngumiti si Yang Yio at sinabi, "Maswerte akong nakalusot, at napatay ko ang magkapatid na Scar gamit ang kapangyarihan ng makalangit na kabigatian." Pagkatapos ay sinabi lang ni Yang Yio sa kanilang tatlo ang proseso. Matapos marinig ito, ang mga mata ng munting monghe ay kuminang at nagsabi, "Wow, boss, kaya isa ka na ngayong tunay na Jindan early stage cultivator." Ngumiti si Yang Yio at tumango. Siya wala siyang gaanong alam tungkol sa makalangit na kabigatian, kaya hindi niya gaanong naramdaman, ngunit alam ni Kuya Zug kung ano ang makalangit na kabigatian. Lalo na ang katotohanan na ginamit niya ang kapangyarihan ng makalangit na kabigatian para patayin si Kuya Scar. Hindi maisip kung gaano kabaliw si Yang Yio. Ngayon hindi lamang siya nakaligtas sa makalangit na kabigatian, ngunit pinatay din niya ang kaaway. Nagkatinginan si Brother Zug at alam niya kung gaano pambihira si Yang Yio. Labag lang sa langit ang kanyang swerte. Hinangaan niya. Sobrang Yang Yio. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-chat silang apat, tinanong ni Yang Yio si Zug kung daw, nakarating na tayo sa Tangting Mountain. Kailangan ba nating magtago sa kabundukan? O ano ang susunod nating gagawin? Brother Yang, hindi mo alam, ang lugar sa ilalim ng jurisdiction ng Jiaoyao City ay 1,000 milya sa radius, at maraming maliliit na lungsod sa ilalim ng jurisdiction nito na lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ng Jiaoyao City. Walang paraan upang pumunta kahit saan pa. Mayroon lamang isang lungsod ng mga nakakalat na magsasaka sa likod ng Tangting Mountain. Ito ay isang napakagulong lugar, ngunit ito rin ang tanging lugar na hindi maaaring pamahalaan ng Jiaoyao City. Maaari tayong makapasok sa Sanxiu City sa pamamagitan ng pagtawid sa Tangting Mountain. Pagkatapos ay maaari nating gamitin ang teleportation array ng Sanxiu City para umalis at direktang pumunta sa Zhongshanzhou. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, maaaring hindi ito gumana. Kami ay mga bilanggo sa minahan. Kapag umalis kami, malamang na kami ay hinahanap ng Jiaoyao City. Kaya hindi tayo makalabas. Sa pamamagitan lamang ng pagtawid sa Tangting Mountain at pagpasok sa Sanxiu City maaari tayong maging ligtas. Paliwanag ni Zugkong. Pagkatapos, nakikinig, tumango si Yang Yio at sinabing, ito lang ang paraan, ngunit hindi madaling tumawid sa Tangting Mountain na ito, tama ba? Mataimtim na sinabi ni Zugkong, hindi talaga madali. 500 milya para tumawid sa Tangting Mountain, ngunit hindi ka maaaring lumipad, dahil mayroong isang malakas na enerhiya sa kalangitan sa itaas ng Tangting Mountain. Kahit na ang mga master sa antas ng Yuanying ay hindi nang ahas na lumipad ng madali. Makakalakad lang tayo, pero kailangan nating mag-ingat sa mga halimaw sa Tangting Mountain. Chapter 578 Hindi ba dumin lang ito? Meron din ako. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa mga halimaw, hindi napigilan ni Yang Yio na pigilan si Zugkong at nagtanong, ano ang sitwasyon ng mga halimaw sa Mountain at Sea Realm? Hindi gaanong alam ni Yang Yio ang tungkol sa mga halimaw, ngunit naisip niya na ang mga halimaw sa Mountain at Sea Realm ay hindi gaanong malala. Sinabi ni Zugkong, sa Mountain and Sea Realm, may mga halimaw na maihahambing sa Golden Core at Nascent Soul. 1,000 taon na ang nakalilipas, may mga nabagong halimaw. Karamihan sa mga halimaw ay hindi nagbago. Ang mga halimaw na maaaring magbago ay maihahambing sa yugto ng Nascent Soul. Napakalakas nila, ngunit hindi pa sila nagpakita sa loob ng 1,000 taon. Sa relatibong pagsasalita, mas malakas sila kaysa sa mga tao sa parehong antas, ngunit ang mga halimaw ay mahina sa Mountain at Sea Realm, lalo na ang mga mababang antas na halimaw ay hinuhuli o nasakop ng mga tao bilang mga bundok. Alam ng lahat na ang mga halimaw ay puno ng mga kayamanan, at kasama ng lakas ng sangkatauhan, sila ay karaniwang hindi nang ahas na lumitaw sa paningin ng sangkatauhan. Kahit na ang ilang makapangyarihan at matatalinong halimaw ay hindi nang ahas na madaling pukawin ang sangkatauhan.
Kaya kahit na kailangan nating tumawid sa Tangting Mountain, hindi naman ito delikado. Hanggat hindi natin hawakan, it's fine if we can deal with monsters that comparable to Jindan. Makakaharap natin ang mga halimaw sa ibaba ng Jindan. At ang mga halimaw sa antas ng Yuanying ay nag-transform sa mga tao na mas bihira pa. Ang makapangyarihang mga grupo ng halimaw ay karaniwang nasa Great Wilderness of the Mountain at Sea Realm. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar para sa mga tao at isang banal na lugar para sa mga halimaw, kaya hindi namin kailangang mag-alala ng labis. Naniniwala akong hindi ganoon kalala ang ating swerte. Naisip ito ni Yang Yian at sinabing, okay, tumawid tayo sa Tangting Mountain. Hindi man tayo makakalipad, makatawid tayo sa Tangting Mountain, na 500 milya ang haba, sa loob ng 2 araw sa ating bilis. Ang 4 na tao ay nag-usap at nagpasyang tumawid sa Tangting Mountain ng direkta sa Sanxiu City. Bagamat may panganib na makatagpo ng mga halimaw, ito ang pinakaligtas kumpara sa mahuli ng ***** Tang. Pumunta tayo sa bundok, dinala ni Yang Yian ang 4 na tao upang maghanda sa pagpunta sa bundok. Ngunit sa oras na ito, isang panunuya ang umalangaw-ngaw sa kanilang 4, gusto mo pa bang pumunta sa bundok? Pwede ka bang pumasok? Biglang nadala si Yang Yian, at nakita niya ang isang binata sa kanyang harapan, na sinundan ng 3 tao na nakasuot ng sandata. Sino ka? Nagkunwaring hindi alam ni Yang Yiyo. Talagang nahulaan niya na sila ay mula sa Jiaoyao City sa isang iglap, ngunit nabigla siya na hindi niya namalayan na ang 4 na taong ito ay angkop na lumitaw. Ang paglilinang ng 4 na tao, ang binata na nangunguna ay nasa gitnang yugto ng Golden Core, na mas malakas kaysa Scar, at ang mga taong nakasuot ng maskara at baluti sa likod niya ay nasa unang bahagi ng Golden Core. Boy, Yang Yiyo ang pangalan mo, tama ba? Napakatapang mo. Pinatay mo ang mga tao mula sa Jiaoyao City at ninakaw ang pinagmulang bato mula sa minahan. Ikaw ang unang taong nang ahas na gawin ito. Makinig ng mabuti, ang pangalan ko ay Jian Cheng, at ako ay mula sa Yin-Yang Sect. Kung ikaw ang junior brother ng Jiaoyao City Lord ***** dapat mong ibigay ang Origin Stone at sundan ako pabalik sa Jiaoyao City para aminin ang iyong krimen. Baka pwede ka pang kumapit sa buhay mo. Mula simula hanggang wakas, ang mga mata ni Jian Cheng ay nakatuon kay Yang Yiyo. Para naman sa munting monghe at Zug brothers sa likod ni Yang Yiyo, hindi niya sila pinansin ng direkta. Upang habulin si Yang Yiyo, o ipakita ang sarili sa harap ni ***** Tang, inilabas niya ang yaman ng Yin-Yang Sect na lumilipad na bangka sa kalagitnaan upang magmadali. Ang bilis ng lumilipad na bangka ay maaaring umabot sa 500 hanggang 600 milya bawat oras, ngunit ang gastos ay napakataas din. Gumastos si Jian Cheng ng 10 medium-grade na Spirit Stone sa kanya. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nakalkula rin ni Jian Cheng na si Yang Yiyo at ang kanyang mga kasama ay patungo sa silangan, at maaaring kailanganin nilang tumawid sa Tangting Mountain at pagkatapos ay pumasok sa Sanxiu City, dahil tanging ang Sanxiu City ang wala na sa saklaw ng impluwensya ng Jiaoyao City. Kaya pinangunahan ni Jian Cheng ang kanyang mga tauhan na maghintay at makita, at talagang hinintay nilang dumating si Yang Yiyo at ang kanyang mga kasama. Sa sandaling ito, sa mga mata ni Jian Cheng, ang cultivation ni Yang Yiyo ay isang rookie lamang nakakapasok lang sa maagang yugto ng Golden Core. Naisip na niya sa kanyang isipan ang eksena ng kanyang paghuli kay Yang Yiyo at pagbabalik sa kanya, paghahanap ng Origin Stone, at pagkatapos ay nakatanggap ng papuri mula sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Tang. Sa oras na ito, inutusan ni Yang Yian ang 3 tao sa likod niya, kayong 3 ay nakahanap ng pagkakataong pumunta sa bundok. Okay. Sabay-sabay na tumango ang 3, ngunit lahat sila ay nagpipigil ng hininga sa kanilang mga puso. Alam ng 3 na ang kanilang paglilinang ay masyadong mababa, halos mala Jindan, at ang mga kalaban na kanilang kinakaharap ay hindi bababa sa Jindan na maagang yugto ng paglilinang na nakaligtas sa makalangit na kapigatian ng Jindan. Kung mananatili sila at kailangang i-distract ni Yang Yian ang kanyang sarili para alagaan sila, magiging gulo lang ito. Ang pagnanais para sa lakas ay hindi kailanman naging kasing lakas ng ngayon. Bilang kaibigang-kaibigan, sa oras na ito, dapat ay nanatili sila at nakikipaglaban sa tabi ni Yang Yian, ngunit dahil masyadong mahina ang kanilang cultivation, kailangan nilang laging tumakas, na naging dahilan upang makaramdam ng pagkasakal sa 3 tao. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Malaking pera ang ginastos ng Young Master na ito para habulin ka. Pwede ba kitang pakawalan? Pagkatapos magsalita ni Jian Cheng, sinabi niya sa 3 sundalo sa paligid niya, ipaubaya mo sa akin si Yang Yian, pumunta ka at ibaba mo ang 3 pa. Yes, sabay-sabay na sagot ng 3 sundalo. Pagkatapos ay sumugod silang 3 patungo sa 3 maliliit na monghe na lumihis na para makapasok sa bundok. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata, iginalaw ang kanyang mga paa at agad na umatake. Hindi niya hahayaang masaktan ang munting monghe at ang 2 pa.
Nakita ni Jian Cheng na kumilos si Yang Yian, malamig na bumantong hininga at sumugod kay Yang Yian, ngunit sa sumunod na sandali, nagulat siya. Sa kanyang mga mata, nawala si Yang Yian na parang kidlat at sumugod sa tatlong sundalo. Ang bilis nito. Nagulat si Jian Cheng. Sa sandaling ito, ganap na nawala ang kanyang paghamak kay Yang Yian. Ang bilis lamang ni Yang Yian ay maaaring malampasan ang parehong kaharian ng malaking margin. Noong una, inakala niya na nagawang patayin ni Yang Yian ang magkapatid na peklat sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan ng makalangit na kapigatian at swerte. Ngayon ay tila hindi kasing simple ng pagpapakitang gilas ang batang ito. Ginamit ni Yian ang kapangyarihan ng mundo upang lumitaw sa tabi ng tatlong sundalo na parang kidlat, at ang espada ng Dragon Slaying Sword ay napakalakas kaya tumawid siya sa isang iglap. Ang tatlong sundalong ito ay ang kapangyarihan ng Panginoon ng lungsod ng Jiaoyao City, si Tang, na sumupil sa lungsod. Masasabing maingat na pinili ang bawat kawal na sumapi sa mga sundalo, at lahat sila ay may pambihirang lakas at pananaw. Nang lumitaw si Yang Yiyo sa harap nila sa isang iglap, nagulat ang tatlong sundalo. Ito ang unang pagkakataon para sa kanila na makakita ng kakaiba at mabilis na bilis. Katutubo at mabilis silang tumugon. Ang isa sa mga sundalo ay umungal, bumuo ng isang porma sayon. Isang free talent formation ang nabuo sa isang iglap. Bang! Ang espada ni Yang Yiyo ay naharang ng free talent formation, na gumawa ng reverberation. Nabasag ang formation light shield sa isang click, ngunit nilabanan din ito at natunaw ang espada ni Yang Yiyo. Nang makita ang mga reaksyon ng tatlong sundalo, nagulat din si Yang Yian. Palihim niyang sinabi, hindi simple ang tatlong sundalong ito. Hindi sila ordinaryong sundalo. Mabilis silang nakapag-react sa kanyang espada at bumuo ng free talent formation. Ang reaksyong ito ay halos isang subconscious instinct. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng mga ordinaryong sundalo. Naging maingat si Yang Yian. Halos sabay na umihip ang malakas na hangin sa likuran niya. Iniwas ni Yang Yian ang isang espada gamit ang kanyang backhand. Alam niyang umatake si Jian Cheng. Boom! Pagkatapos ng paghaharap, nabuo ang isang malakas na alon ng enerhiya. Ang katawan ni Yang Yian ay lumipad palabas ng hindi sinasadya. Ang kanyang dugo at qi ay umiikot sa kanyang katawan. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin. Si Jian Cheng iyon. Sa oras na ito, si Jian Cheng ay may hawak na isang sinaunang espada sa kanyang kamay. Mula sa aura, parang ito ay dapat na isang top-grade na espiritual na sandata. Lihim na nagulat si Yang Yian. Siyempre, hindi siya nagulat sa espiritual na sandata sa kamay ni Jian Cheng, kundi sa paglilinang ni Jian Cheng. Ang nakaraang paghaharap ay nagparamdam kay Yang Yian na si Jian Cheng, na nasa tuktok ng gitnang yugto ng Golden Elixir, ay may mas malakas at mas masiglang totoong chi kaysa sa kanya, ngunit ito ay nasa loob din ng pagpapaubaya ni Yang Yian. Nang talagang nagsimula ang laban, hindi natakot sa kanya si Yang Yian. Kaya lang medyo iba ang chi nila, pero hindi masyado. Siya ay nasa ika-10 antas ng Jindan, at ang kalidad at dami ng kanyang chi ay mas mataas kaysa sa mga magsasaka sa parehong antas, sapat na upang maging kapantay ng mga magsasaka sa gitnang yugto ng Jindan. Ang kaibahan lang ay si Jian Cheng ay nasa tuktok ng gitnang yugto. Nararamdaman ni Yang Yian ang paglilinang ng chi ni Jian Cheng, at natural na sinubukan ni Jian Cheng ang lakas ni Yang Yian, at nagulat siya, ang lakas ng batang ito ay katumbas ng lakas ng isang cultivator sa gitnang yugto ng Jindan. Mukhang dapat tayong mag-ingat. Pagkatapos lang nilang magpalitan ng suntok, nakita ni Yang Yian ang tatlong sundalo na hinahabol muli ang maliit na monghe at ang magkapatid na Zug, at agad siyang ngumuso at pipigilan na sana ang tatlo. Sa oras na ito, marahas na sinabi ni Jian Cheng, Jindan Domain, hiramin ang kapangyarihan ng langit at lupa, bitag ako. Direkta niyang ginamit ang Jindan Domain para sugpuin si Yang Yian. Tiwala pa rin si Jian Cheng sa kanyang Jindan Domain. Isa siyang Jindan na may talento sa ikatlong antas ng Jindan. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, ang talento ng ikatlong antas ng Jindan ay isa ng katamtamang talento. Walang kahit isang Jindan na may pang-apat na turn talent sa 1,000 cultivator. Bilang karagdagan sa kanyang paglilinang sa tuktok ng gitnang panahon ng Jindan, naniniwala ako na ang domain ay magagawang sugpuin ng direkta si Yang Yian, at pagkatapos ay magagawa niyang dahan-daang patayin si Yang Yian. Oo nga, sa susunod na sandali, ang katawan ni Yang Yian, na malapit ng gumalaw, ay biglang tumigil. Ngumisi si Jian Cheng, ang aking Jindan Domain ay isang pang-apat na turn talent. Tingnan natin kung paano ka, isang Jindan sa maagang yugto, mamatay. Pagkatapos nito, sinabi niya sa tatlong sundalo, huwag kayong mag-alala tungkol dito, habulin ninyo ang tatlong langgam. Pagkatapos, nang marinig ang mga salita ni Jian Cheng, malamig na ngumuso si Yang Yian. Katutubo niyang inutusan ang mga insekto na salakayin ang Jindan Domain ni Jian Cheng, ngunit biglang naalala na maaari rin niyang gamitin ang Jindan Domain ngayon.
Hindi ko lang alam kung gaano ito kalakas. Agad siyang nagkaroon ng ideya at ngumuso, di ba domain lang? Mayroon din ako nito, ang Golden Core Domain, na hinihiram ang kapangyarihan ng langit, pinipigilan ang kapangyarihan ng Golden Core Domain ay hindi lamang nakabatay sa cultivation, ngunit higit pa sa talento ng Golden Core level. Isa siyang 10th turn Golden Core level talent na ilang beses na mas malakas kaysa sa 4th turn ni Jian Cheng, o sa madaling salita, ang dalawa ay hindi maihahambing sa lahat. Kabanata 579 ako, isang rookie, ay magpapakita sa iyo ng isang palabas. Nagamit na niyang Yian ang Jindan Domain mula nang makaligtas siya sa makalangit na kapigatian. Ito ay isang gantimpala mula sa langit sa mga magsasaka sa yugto ng Jindan. Ito ay isang mahiwagang kapangyarihan, ngunit hindi niya ito ginamit kailanman. Ngayon lang siya sumusugal. Hindi niya alam ang epekto. Anyway, iniisip niya ang tungkol sa domain laban sa domain. Ito ay palaging magpapagaan sa kanyang pakiramdam, tama ba? Hindi niya maaaring hayaan ang mga bug na kumilos sa tuwing ginagamit niya ang domain laban sa kaaway. Hindi kaya ng mga surot. Pagkatapos niyang magsalita, pinaandar niyang Yian ang kanyang Jindan. Biglang nagliwanag ang Jindan nang gininto ang liwanag. Ang tuloy-tuloy na tunay na enerhiya ay inilabas kaagad. Kabilang sa mga ito, ang kapangyarihan ng kaluluwa na nakalagay sa Jindan ay ginamit bilang isang daluyan. Nag-complement ang dalawa at agad na pinakawalan. Sa sandaling ito, nalaman niyang Yian na siya ay tulad ng mata ng hanay. Matapos magsanib ang tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa sa Jindan, isa pang uri ng enerhiya ang ibinubuga, na ibinubuga ng 1,000,000 metro sa isang iglap. Ayon sa paglalarawan ng mana sa kanyang isip, ang hanay ng Jindan Domain ay 300 metro, 600 metro sa gitnang yugto, at 900 metro sa huling yugto. Ngunit ngayon ang kanyang cultivation realm ay ang unang yugto pa lamang ng Jindan. Sa lohikal na paraan, ang hanay ng domain ay dapat na 300 metro, ngunit hindi inaasahang lumawak ito sa isang hanay na 1,000 metro sa isang iglap. Ito ay talagang nagpatigil kay Yang Yian. Matapos mapalawak ang buong Jindan Domain, lahat ng bagay na nasa loob ng 1,000 metro ay ipinakita sa kanyang isipan, maging ang tunog ng mga langgam na gumagapang sa lupa 1,000 metro ang layo, kasama na ang maliliit na anteni sa maliliit na langgam, ay malinaw na ipinakita sa kanyang isipan, na parabang ang mga mata ay lumalaki sa mga langgam. Ang pakiramdam na ito ay halos kapareho sa kapangyarihan ng espiritual na kamalayan, ngunit alam niyang Yian na tiyak na hindi ito maihahambing sa kapangyarihan ng espiritual na kamalayan. Sa loob ng 1,000 meter range na ito, nagkaroon siya ng ilusyon na para siyang Diyos, at magagawa niya ang anumang gusto niya sa isang pag-iisip lamang. Naramdaman niyang Yian na maraming elemento ng kapangyarihan sa buong 1,000 meter range, at ang pinakamalinaw ay ang kapangyarihan ng 5 elemento ng espiritual na enerhiya sa mundo, na napakalinaw. Bilang karagdagan sa 5 elemento ng espiritual na enerhiya sa mundo, talagang nararamdaman niyang Yian na mayroong 5 uri ng mga elemento ng kapangyarihan sa 1,000 meter range na ito, o sa kanyang nasasakupan. Pakiramdam na mabuti, ang una sa iba pang 5 kapangyarihan na naramdaman niya ay ang kapangyarihang pamilyar sa kanya ang kapangyarihan ng kulog at kidlat. Ito ang kapangyarihang muntik nang pumatay sa akin nang makaligtas ako sa sakuna. Malinaw ko pa rin itong naaalala at hinding-hindi ko makakalimutan. Ang sumunod na naramdaman ko ay ang lakas ng hangin at ulap. Ako ay nagdusa sa lihim na lugar ng Changbai Mountain at ang sinaunang hangin at ulan na daan ng Black Lotus Mountain. Pamilyar din ako dito. May natitira pang 3 elemento ng kapangyarihan, ngunit hindi sila pamilyar kay Yang Yio. Dalawa sa kanila ay napaka-espesyal at sobrang yang at malakas, at pakiramdam nila ay kaya nilang sunugin ang lahat. Ang isa ay kabaligtaran lamang ng sobrang yang at malakas, at ito ay purong yin. At ang huli ay nagbigay kay Yang Yio ng ilusyon na hindi ito malakas, ngunit napakalawak. Kung idaragdag, mayroong eksaktong 10 elemento ng kapangyarihan. Ang 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa, kulog at kidlat, hangin at ulap, ito ang 7 pamilyar na elemento ng kapangyarihan. Para sa huling 3, isang yin, isang yang, at isang malawak, medyo hindi pamilyar sa kanila si Yang Yio. For a while, hindi niya inisip kung anong power elements ang mga iyon. Gayunpaman, sa susunod na sandali nang makita niya ang sikat ng araw sa lupa, isang flash ng inspirasyon ang biglang sumilay sa kanyang isipan, at bigla niyang naunawaan kung ano ang huling 3 kapangyarihan. Ito ang mga elemento ng kapangyarihan ng araw, buwan, at mga bituin. Ang kapangyarihan ng araw ay sobrang yang at malakas, ang kapangyarihan ng buwan ay sobrang yin, at pinupuno ng mga bituin ang buong malawak na dagat ng mga bituin, hindi ba iyon ang malawak na dagat? Sa puntong ito, naunawaan ni Yang Yian na ang patuloy na mga elemento ng kapangyarihan sa kanyang larangan ng Jindan ay eksaktong 5 elemento ng langit at lupa, ginto, kahoy, tubig, apoy, lupa,
kulog at kidlat, hangin at ulap, araw, buwan at mga bituin. Ang pakiramdam ng 10 uri ng mga elemento ng kapangyarihan sa mundo sa larangan ng Jindan ay nagpasigla kay Yang Yian kaya mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng maramdaman ng mga elementong ito ng kapangyarihan sa larangan ng Jindan. Nangangahulugan ito na maaari niyang gamitin ang 10 uri ng kapangyarihan na ito upang labanan ang kaaway sa kanyang Jindan Field, syempre, ito ay limitado sa Jindan Field. Ngunit gayunpaman, isa na itong kakayahan na lumalaban sa langit. Biglang naisip ni Yang Yian na ang paglitaw ng 10 uri ng mga elemento ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang larangan ng Jindan ay may kaugnayan sa kanyang perpektong 10-turn level talent ng Jindan. Dahil mayroong eksaktong 10 uri ng mga elemento ng kapangyarihan, at mayroong 10 misteryosong ugat sa kanyang Jindan, na hindi kailanman lumitaw sa mga talaan. Ayon sa mga tala sa mga class eco ng paglilinang, walang mga ugat sa gintong elixir, ngunit mayroon siya, at mayroong 10 ugat. Ito ba ang talento ng 10-turn golden elixir level? Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso. Hindi lang iyon, pagkatapos na may deploy ang golden elixir domain, nakakita rin si Yang Yian ng isang napaka-interesante na phenomenon, iyon ay, ang kanyang golden elixir domain ay direktang sumasakop sa domain ni Jian Cheng. Si Jian Cheng ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng gintong elixir cultivation realm, at ang kanyang golden elixir domain ay 600 metro lamang, na naaayon sa batas ng domain. Hindi talaga maipaliwanag ni Yang Yian kung bakit ang kanyang gininto ang elixir domain ay maaaring umabot ng 1,000 metro sa maagang yugto ng golden elixir cultivation realm, at ang malaking saklaw ng domain ay direktang nalampasan ang domain ng huling yugto ng golden elixir. Maaari lamang niyang iugnay ang lahat ng ito sa kanyang perpektong 10-turn golden elixir. Kasabay nito, ang munting monghe at ang magkapatid na Zug, gayon din ang 3 personal na sundalo na humahabol sa kanila, ay nasa sarili nilang golden elixir domains. Sa oras na ito, malapit nang maabyutan ng 3 personal na sundalo ang munting monghe at ang 3. Ang puso ni Yang Yian ay gumalaw, at ang kanyang isip ay nagtulak sa 5 elemento sa domain, at ito ay patuloy na nagtitipon mula sa malayo upang bumuo ng isang momentum, iniisip na habulin ang munting monghe at ang 3 personal na sundalo. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang eksena na ikinagulat ni Yang Yian. Ang 5 elementong kapangyarihan na pinakilos niya agad ang lumitaw sa 3 sundalo, at pagkatapos ay nanginig ang 3 at halos matamba, sumabog ang buo nilang katawan sa biglaang presyon ng totoong enerhiya sa lugar. Alam ni Yang Yian na ito ang presyon ng 5 elemento. Sa kanyang nasasakupan, mahihirapan silang lumipat ngayon. Hanggat malakas ang kanyang espiritu, maaari niyang patuloy na i-pressure ang 3 tao. Sa sandaling ito, ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso. Sa katunayan, ilang sandali lang ang paglabas ng 5 elemento sa Jindan domain para pakilusan ang 5 elemento para harapin ang 3 sundalo. Sa oras na ito, si Jian Cheng, na nakatayo ng mahigit 10 metro ang layo mula kay Yang Yian, ay hindi alam na pagkatapos gamitin ni Yang Yian ang kanyang nasasakupan, ang kanyang 600 metro ng Jindan domain ay ganap na natakpan. Nang makita si Yang Yian na nakatayo pa rin na may pag-aalala sa kanyang mukha, naisip niya na hindi maaaring ilipat ni Yang Yian ang anumang bagay sa kanyang domain at hindi niya mailalabas ang kanyang domain. Kaya napangiti si Jian Cheng at sinabing, "Anak, ikaw ay isang baguhan pa lamang sa unang yugto ng Jindan na katatapos lang sa Jindan Tribulation, habang ako ay nasa tuktok ng gitnang yugto ng Jindan Realm. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong mga nakatatanda tungkol sa pagkakaiba sa antas ng paglilinang? Ikaw, gusto mo pa bang gamitin ang iyong munting rookie realm sa aking Jindan Realm? Ignorante ka talaga. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang Origin Stone, kung hindi, mamamatay ka." Tumayo si Yang Yian at nakinig kay Jian Cheng. Tumingin siya sa kanya na parang tanga at tulala, at pagkatapos ay sinabing, "Una, hindi tiyak kung sino ang mamamatay sa pagitan natin, ngunit tiyak na hindi ako mamamatay, kaya tayo lamang ang mamamatay. Pangalawa, I want to say, you're such an idiot, hindi mo ba nakita na ang 3 sundalong dinala mo ay pawang hindi kumikibo? Pangatlo, ang Origin Stone ay naging slag at nawala, maniwala ka. O hindi, naniniwala pa rin ako. Pangatlo, ibabalik ko sa iyo ang salitang kamangmangan, sorry, na-release na ang Jindan domain ko, haha, madidismaya ka." Matapos pakinggan ang mapanuksong mukha ni Yang Yian, hindi na mamalaya ni Jian Cheng na tumingin sa 3 sundalo, at talagang nakita niya na ang 3 sundalo ay tila mali, nakatayo roon ng hindi gumagalaw, nanginginig ang buong katawan, na may hitsura ng ini sa kanilang mga mukha, ang ekspresyong iyon ay eksaktong katulad sa regional na domain. Sa pagkakataong ito ay natarante si Jian Cheng, pagkatapos mabuksan ang kanyang nasasakupan ng Jindan, nakatutok lamang ito kay Yang Yian, ngunit hindi sa 3 sundalo. Anong nangyayari? Hindi kaya totoo ang sinabi ng batang ito? Ang kanyang Jindan domain ay inilabas.
Ngunit kahit na mailabas niya ang domain ng Jindan, domain lamang ito ng unang yugto ng Jindan, at ang tatlong sundalo ay nasa kaharian din ng unang yugto ng Jindan, ayaw supilan ni Yang Yiyo ang tatlong sundalo. Ngunit ngayon ay tila ang tatlong sundalo ay pinigilan ng parang at hindi makagalaw. Anong nangyayari? Biglang nagkaroon ng masamang premonition si Jian Cheng. Walang pakialam si Yang Yiyo kung ano ang iniisip ni Jian Cheng, ngunit ngumiti at muling sinabi, "Young Master Jian, ako, isang rookie, ay magpapakita sa iyo ng isang palabas. Panoorin mo. Hindi pwedeng palampasin ang pagkakataon." Hahaha. Pagkatapos sabihin iyon, dahan-daang sinabi ni Yang Yiyo sa tatlong sundalo na pinigilan niya, ang hangin at ulap ay nagiging mga talam, naputol. Nang mahulog ang huling salita, nanlaki ang mga mata ni Jian Cheng, at nakita niya ang tatlong espada na lumabas sa manipis na hangin sa itaas ng ulo ng tatlong sundalo. Habang sinabi ni Yang Yiyo ang salitang, "Cut," sa susunod na sandali, ang tatlong sundalo ay hindi man lang sumigaw, at naputol ng tatlong espada ng sabay. Ang lahat ay nahati sa kalahati mula ulo hanggang paa at agad na namatay. Kabanata 600, ang kapangyarihan ng mapangwasak sa sarili na Golden Core. Si Jian Cheng ay natakot. Hindi niya maisip ang ganoong kakaibang eksena, ngunit likas niyang alam na pinakamahusay na tumakas ngayon. Ang Yang Yiyan na ito ay talagang puno ng kasamaan. Kung hindi siya umalis, siya ang mamamatay. Gusto mong umalis, too late. Alam ni Yang Yiyan na gustong tumakas ni Jian Cheng nang makita niyang nagpapalipat-lipat ang kanyang tunay na enerhiya, ngunit sa isang malakas na domain, paano niya mabibigyan ng pagkakataon si Jian Cheng na tumakas? Sa susunod na sandali, si Jian Cheng ay natakot. Bigla niyang nalaman na hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ay may bumubundukan sa kanyang ulo. May matinding pressure sa buong katawan niya. Alam niya na ito ang presyon ng domain. Ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa upang sugpuin ang nasasakupan. Ito ay isang pamamaraan na mayroon ng bawat magsasaka ng Jindan. Noong nakaraan, ginagamit pa rin niya ang domain upang sugpuin si Yang Yiyan, ngunit sa sandaling ito ay nabaligtad ito. It was ironic, pero nangyari talaga. Nalaman ni Jian Cheng na ang kanyang Jindan domain ay ganap na nawala ang epekto nito. Sa sandaling ito, si Jian Cheng ay natakot, at ang mga salitang, "Paano ito posible?" ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ayon sa sentido komon, ito ay talagang hindi malamang, ngunit ngayon ay naranasan niya ito ng personal. Matagumpay na naipakita ni Yang Yiyo ang kanyang domain. Isang rookie sa unang yugto ng Jindan ang matagumpay na naipakita ang kanyang domain sa kanyang harapan, isang cultivator sa gitnang yugto ng Jindan. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi maramdaman ni Jian Cheng ang pagkakaroon ng domain ni Yang Yiyo. Ito ang pinaka-nakakatakot na bagay sa puso ni Jian Cheng. Kahit na siya ay nasa huling yugto ng Jindan, nararamdaman niya ang domain ng kabilang partido, ngunit hindi maramdaman ni Jian Cheng ang domain ni Yang Yiyo. Maaari lamang itong mga hulugan na ang antas ng domain ni Yang Yiyo ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para paandarin ang kapangyarihan sa kanyang katawan, hindi niya maalis ang pressure sa kanyang katawan. Nang marinig ang mga salita ni Yang Yiyo, si Jian Cheng ay nagpawis ng malamig, at ang takot ay bumalot sa kanyang puso nang hindi sinasadya. You, may gusto siyang sabihin, ngunit hindi siya makapagsalita. Sa oras na ito, hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yiyo palapit sa kanya, na may bahagyang nakataas na sulok ng kanyang bibig at nakakaakit ng pas ang tingin, nakakaiba. Ngunit sa pagtingin sa ngiti sa mga mata ni Jian Cheng kay Yang Yiyo, iyon ay tawag ng Diablo. Sinusubukan mo bang sabihin na imposible ito? Haha, as a cultivator, walang imposible sa mundong ito. Ngayon, Young Master Jian, hayaan mo akong ihatid ka. Sabi ni Yang Yiyo sa mahabang boses. Hindi mo ako mapapatay. Ako ang apo ng elder ng Yin Yang sect, isa sa 10 pinakamakapangyarihang sekta sa Dashan Territory. Kung papatayin mo ako, huwag mo nang isipin ang buhay. Walang lugar para sa iyo sa langit o sa lupa. Hindi mo ako mapapatay, nanginginig na sabi ni Jian Cheng. Yang Yiyo ay natigilan. Hindi niya inaasahan na ang Yin Yang sect na ito ay isa sa 10 pinakamakapangyarihang sekta sa Dashan Territory. Si Jian Cheng ay apo ng matanda. Hindi katakataka na siya ay mayabang na tinawag niya ang kanyang sarili na Young Master. Ito pala ay pangalawang henerasyon. Ngumisi siya at sinabing, kaya ikaw ay pangalawang henerasyon pa rin. Bagamat hindi maintindihan ni Jian Cheng kung ano ang pangalawang henerasyon, gamaan ang pakiramdam niya nang makitang tumigil si Yang Yiyo. Nang makitang nag-iisip si Yang Yiyo, naisip niyang natakot si Yang Yiyo matapos marinig ang tungkol sa kanyang amo, at bigla siyang naging mayabang muli at sinabing, Yang Yiyo, hayaan mo akong umalis at ibigay ang Origin Stone. Masisiguro kung hindi ka na muling guguluhin ng Jiaoyao City. Tumingin si Yang Yiyo kay Jian Cheng sa mga mata ng tulala at sinabing, pasensya na, Young Master Jian,
hindi ko alam kung ano ang sekta ng Yin Yang, kaya mas mabuting mamatay ka na. Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang akong bata? Kung hindi kita kayang pigilan ngayon, namatay na sana ako sa mga kamay mo. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at itinuro si Jian Cheng, hiramin ang kapangyarihan ng langit, ang araw ay nasusunog. Ito ang oras kung kailan sumikat ang araw. Sa Jindan Realm, malinaw na nararamdaman ni Yang Yiyu ang kapangyarihan ng araw. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Jian Cheng, pumutok ang apoy sa kanyang buong katawan. Alam ni Yang Yiyu na ito talaga ang kapangyarihan ng araw, na napakalakas na kaya nitong sunugin ang lahat. Ungol, umalangaw-ngaw sa kalangitan ng mga hiyawan ni Jian Cheng. Hindi tumigil si Yang Yiyu, at ipinagpatuloy ang pagguhit ng kapangyarihan ng araw kay Jian Cheng. Ang Jindan Field ay hiniram ang kapangyarihan ng langit at lupa, at ginamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Sa isang sandali, ginamit ito ni Yang Yiyu ng husto. Pagkatapos ay umungol si Jian Cheng at sinumpa si Yang Yiyu, umuungol. Yang Yiyu, papapatayin kita sa isang miserableng kamatayan, Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng palpitation si Yang Yiyu. Ang boses ni Master Yun Changxi sa kanyang isipan ay umalangaw-ngaw ng malakas. Mabahong bata, umatras ka agad, ang kabilang partido ay sisirain sa sarili ang Jindan, mabilis. Kahit na hindi alam ni Yang Yiyu kung ano ang nakakasira sa sarili ni Jindan, nang marinig niya ang seryosong boses ng kanyang amo sa kanyang isipan, hindi siya nagdalawang isip at ginamit ang kidlat na hakbang ng kasanayang, malapit sa mundo, para mabilis na umatras. Sa oras na ito naramdaman ni Yang Yiyu ang lakas ng kapangyarihan na nagmumula kay Jian Cheng, na labis na ikinagulat niya at lalong nagpadama sa kanya ng pagkabalisa. Buti na lang at nasa kanya ang paalala ng kanyang amo. Nang mga 40 hanggang 50 metro ang layo niya kay Jian Cheng, isang nakakabinging tunog ang bumungad. Boom! Pagkatapos ay naramdaman ni Yang Yiyu ang pagdagsa ng napakalaking hangin na nagmumula sa kanyang likuran, na agad na tumama sa kanya, at ang kanyang gintong elixir field ay agad na nabasag ng pumutok ang kapangyarihang ito. Nakita ni Yang Yiyu na ang kapangyarihang ito ay nagmula kay Jian Cheng. Ilang segundo lang matapos isumpa ni Jian Cheng ang kanyang sarili, biglang sumabog ang kanyang buong katawan at naging ambon ng dugo, at pagkatapos ay sumabog ang napakalaking kapangyarihan na ito. 40 hanggang 50 metro ang layo mula sa Jian Cheng, naramdaman ni Yang Yiyu na ang hangin pagkatapos ng pagsabog sa sarili ni Jian Cheng ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa kanyang, world away, na kasanayan, at agad na naapektuhan. Puff! Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak, at si Yang Yiyan ay lumipad pabalik. Parang nabali lahat ng buto sa katawan niya. Bang! Matapos lumipad ng mahigit 30 metro ang layo, ang katawan ni Yang Yiyan ay bumagsak sa lupa at bumagsak sa putik sa lupa, at lumitaw ang isang figure ng tao. Sa kabutihang palad, siya ay may malay at buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabawi si Yang Yiyan ng kanyang hininga, ngunit ang kanyang katawan ay walang malay. Boss! Kuya Yang! Ang 3 maliliit na monghe na nakatakbo na ng daan-daang metro ang layo ay narinig ang ingay at tumingin sa likod, at nakita na ang katawan ni Yang Yiyan ay lumipad ng 12 metro palayo at biglang tumigil sa paggalaw. Tumakbo sila para tingnan. Boss, kamusta? Ang maliit na monghe ay nagtanong na may pulang mata habang tinutulungan niyang bumangon si Yang Yiyan. Cough cough, puff. Ang mukha ni Yang Yiyan ay kasing putla ng papel, at siya ay umubo at samuka ng dugo. Kuya Yang, kamusta ka? Ang magkapatid na Zug ay nababalisa din. Okay lang, tulungan mo akong protektahan ang batas at pagagalingan ko muna ang mga sugat ko. Inutusan ni Yang Yiyan ang 3 tao. Okay. Sumang-ayon ang 3 at dumistansya kay Yang Yiyu para protektahan siya. Sa katunayan, ang mga kalaban ay patay na sa oras na ito, kaya hindi na kailangan ng proteksyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang kagubatan, kaya mas mabuting mag-ingat. Walang panahon si Yang Yiyu para bigyang pansin ang 3 maliliit na monghe. Siya ay nasugatan sa loob at labas, at ang mga pinsala ay hindi magaan. Ang maswerte lang ay hindi nasugatan ang kanyang kaluluwa. Sa pagkakaroon ng tubig ng buhay, kahit na ang pinakamalubhang pinsala ay maaaring ayusin, ito ay tumatagal lamang ng ilang oras. Kumuha siya ng isang patak ng tubig ng buhay mula sa Chen Kun Pot at nilunok ito, at nagsimulang magsanay upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Akala ko hindi sapat ang isang patak ng tubig ng buhay, ngunit hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito ay tila nagbago ang tubig ng buhay at mas malakas ang epekto nito. Sa paglunok nito, ang malakas na sigla ay direktang sumabog sa katawan, at nagsimulang ayusin ang mga pinsala sa bilis na nakikita ng mata. Sirang buto, mga sugat sa katawan. Isa-isang nakabawi. Kinuha ito. Wala pang kalahating oras para tuluyang gumaling. Sa oras na ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiyu. Sa matagal na takot, tinanong niya ang kanyang Panginoon, sinira lang ba ng matanda ang kanyang gintong elixir?
Bakit napakalakas nito? Nasira ang domain ko sa isang iglap. Ang swerte mo, anak. Kung medyo mabagal ang reaksyon mo, mawawalan ka ng kalahati ng buhay mo kahit na hindi ka namatay. Ang self-destructing golden elixir ay ang akumulasyon ng paglilinang ng isang tao sa loob ng 12 o daan-daang taon. Kapag ito ay pinakawalan sa isang iglap, ang kapangyarihan nito ay katumbas ng kabuuang pag-atake ng 12 o daan-daang taon. Kung ang isang gininto ang elixir ay nasira ang sarili sa gitnang yugto, hindi banggitin ka, kahit na ang isang magsasaka sa yugto ng nascent soul ay kailangang iwasan ito. Sa hinaharap, kung makatagpo ka ng isang taong sumisira sa kanyang gininto ang elixir, tumakbo ng malayo hanggat maaari. Speaking of which, character din ang batang iyon. Siya ay malupit sa kanyang sarili dahil sa pangahas na sirain ang kanyang gintong elixir. Sa sandaling sumabog ang gininto ang elixir, ang kaluluwa ay mawawala at walang pagkakataon na maagaw ang katawan ng iba, at pinilit mo siya sa isang dead end. Alam ng kabilang partido na walang posibilidad na mabuhay, kaya sinira niya ang kanyang gininto ang elixir. Karaniwang bihira itong gawin ng mga magsasaka. Ang mga naglalakas loob na sirain ang kanilang gininto ang elixir ay gagawin lamang ito kapag sila ay nasa isang dead end. Napabuntong hininga si Yun Changxi. Tumango si Yang Yian para ipakita na naiintindihan niya. Pagkatapos huminahon, napagtanto din niya na kahit na ang kanyang 10th Transformation Golden Core Domain ay napakalakas, hindi ito walang mga depekto. Kung makatagpo siya ng isang malakas na puwersa, mapapahamak pa rin siya. Lihim niyang binalaan ang sarili na dapat siyang maging mas maingat sa hinaharap. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.